Tingnan mo ang sarili mo, ni hindi mo kayang alagaan ang sarili mong anak. Karapat-dapat ka bang tawaging ina? Karapat-dapat ka bang maging asawa ko? Nanlamig ang buong pagkatao ko. Para akong binuhusan ng ice water sa gitna ng kaguluhan ng NAE Terminal 3. Nakatayo ako doon, hawak-hawak si Josh, na ang mukha ay namumula, ang mga labi ay nangingitim, at ang bawat paghinga ay may kasamang tunog na para bang may pumipiga sa lalamunan niya. Ang 6 na taong gulang kong anak ay nahihirapang huminga, at ang ama niya, ang lalaking pinakasalan ko 7 taon, na ang nakararaan ay nakatayo lang doon, na may pagkahiya sa mga mata. Hindi ako makaimik, ang dila ko ay para nangang nakatali. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang pag-ipon ng mga luha na hindi ko mapigilan. 7 taon. 7 taon akong nagtiis sa pamilyang iyon. 7 taon kong tiniis ang lahat ng sasabihin nila, na ako ay mahirap, na wala akong pinag-aralan, na hindi ako bagay sa kanilang apelido. 7 taon kong pinakita sa kanila na kaya kong magmahal, kaya kong mag-alaga, kaya kong maging mabuting ina. At ngayon, sa harap ng lahat ng iyon, habang ang anak naming si Josh ay naghihingalo sa harapan namin, ang tanging nasabi ng asawa ko ay iyon. Marco, please, halos pabulong kong sambit, ang boses ay nanginginig. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon na. Hindi siya gumalaw. Imbes na lumapit, mas lalo pa siyang lumayo. At doon ko nakita ang itsura ni Donna Elena, ang biyenan kong hindi kailanman naging totoo sa akin, na nakatayo sa tabi ni Marco. Sa kamay niya ay isang sobrang kulay Manila, at ang ngiti sa labi niya ay malamig. Pirmahan mo na, sabi ni Donna Elena. Iniaabot ang papel na nakalabas na sa sobre. Nakita ko ang mga salitang petisyon ng pagpapawalang bisa ng kasal sa itaas. Wala nang saysay ang pagpapanggap. Kitang-kita naman na hindi mo kayang alagaan ang anak namin. Ang anak namin, hindi ko alam kung anong mas masakit, ang katotohanang pinipirmahan nila ako ng divorce papers habang naghihingalo ang anak ko, o ang paraan ng pagsabi niya ng anak namin na para bang hindi ako bahagi noon. Elena, huwag naman ngayon. Pakiusap ko, ang boses ay basag. Nakikiusap ako sa inyo. Si Josh. Si Josh ay magiging maayos. Putol ni Donna Elena, ang boses ay matigas. May mga doktor tayong kilala. Hindi tulad mo na kahit anong gawin ay wala namang magagawa. Naramdaman ko ang pag-urong ng mundo sa paligid ko. Ang ingay ng airport, ang mga taong nagmamadali, ang anunsyo sa speaker tungkol sa flight, na malapit nang magsara, lahat iyon ay para nangang malayo-malabo. Ang tanging malinaw sa akin ay ang mukha ni Josh, na unti-unting namumutla, ang mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa damit ko. Mommy! Bulong niya, ang boses ay mahina at parang hingal. Ang hirap huminga. Shh, anak, andito si Mommy. Yakap ko sa kanya ng mahigpit. Malapit na tayo sa ospital. Hihinga ka ng maluwag, promise. Tumingin ako kay Marco, umaasa na kahit sa huling sandali ay may matitirang pagmamahal para sa anak niya. Marco, please, kahit ngayon lang, tulungan mo ako. Tulungan ka. Tumawa siya ng mapait. Tingnan mo ang sarili mo, na laya. Basang-basa ka na sa pawis gusgusin, at hindi mo man lang maalagaan ang anak mo. Sa loob ng 7 taon, anong naambag mo sa pamilya namin? Wala. Wala kang dinala kundi kahihiyan. Bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa sinabi niya sanay na ako sa mga ganoong salita, kundi dahil sa katotohanan, sa lahat ng pagkakataon, na kailangan ko siya, sa lahat ng pagkakataon, na kailangan siya ng anak niya, pinili niyang maging ganito, malamig, malayo, walang puso. Pirmahan mo na, ulit ni Donna Elena, ang boses ay naiinip na. Wala kang pag-asa sa pamilyang ito. Kung may konsensya ka, hindi mo hahayaan na mastak si Marco sa isang babaeng tulad mo. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko sa tainga ko. Ang bawat segundo ay parang isang oras habang hawak ko si Josh, na ang paghinga ay paunti ng paunti. Hindi ko alam kung gaano katagal pa bago siya mawalan ng malay. Hindi ko alam kung may oras pa ba ako para makipagtalo. At doon sa gitna ng lahat ng sakit at takot at pagod, 7 taon ng pagod, may isang bagay na pumutok sa loob ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Tiningnan ko si Marco ng diretso sa mata, at sa unang pagkakataon sa 7 taon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Bigyan mo ako ng ballpen. Sabi ko, ang boses ay kalmado, masyadong kalmado kahit para sa akin. Nagulat si Marco. Sandaling nag-alinlangan, tiningnan ng kanyang ina na tumango lamang. Kinuha niya ang ballpen sa bulsa ng kanyang coat at iniabot sa akin. Hindi ako nagdalawang isip.
Kinuha ko ang papel inilapag sa pinakamalapit na counter at pinirmahan ang pangalan ko na Laya Santos de Magiba na may mga kamay na hindi na nanginginig. Hindi dahil sa wala akong pakialam, hindi dahil sa hindi ako nasasaktan, kundi dahil sa alam kong ito na ang simula. Tama na, sabi ko ibinalik ang papel sa kanila. Kunin ninyo ang gusto ninyo, pero ngayon kailangan kong iligtas ang anak ko. Lumingon ako at nagsimulang maglakad papunta sa medical station na nakita ko sa malayo, hawak-hawak si Josh, na halos hindi na makahinga. Narinig ko ang mga yabag ni Stella na hindi ko na malayang nandyan pala na humahabol sa akin ang cellphone ay nakaangat para kumuha ng litrato. Sayang naman, may drama pa tayo. Narinig kong sabi niya, ang boses ay puno ng tuwa. Ipopost ko nga to, inang drama queen. Hindi ako lumingon, hindi ako huminto. Ang tanging iniisip ko ay si Josh ang anak kong hindi ko hahayaang mamatay sa harapan ko. Pagdating ko sa medical station agad, na sinalubong ako ng mga nurse. Ma'am, ano pong nangyari sa bata? Asthma attack, mabilis kong sabi. Kailangan niya ng oxygen. Ngayon na, habang inaasikaso ng mga medical staff si Josh, naramdaman ko ang pagtayo ng mga balahibo ko. Sa isang tabi nakita ko si Marco na nakatingin pa rin sa akin, ngunit hindi na iyon ang tingin ng isang taong may kapangyarihan sa akin. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata niya. Baliw na babae, narinig kong bulong niya kay Donna Elena. Wala naman siyang mapupuntahan. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang si Josh na nakahiga na sa stretcher, ang oxygen mask ay nakalapat na sa mukha niya. Nang makita kong unti-unting bumubuti ang paghinga niya, saka ko lang naramdaman ang pag-agos ng relief sa aking dibdib. At saka ko kinuha ang cellphone ko. 7 taon ko nang hindi ginagamit ang numerong iyon. 7 taon ko nang itinatago ang katotohanan. 7 taon ko nang pinili na maging tahimik, maging mabait, maging mapagparaya dahil iyon ang gusto ng pamilyang Di Magiba. Pero tapos na ang 7 taon na yon. Attorney Villanueva, sabi ko nang sumagot ang kabilang linya, ang boses ko ay matatag. Ako si Nalaya, kailangan ko na ang lahat. Sandaling katahimikan sa kabilang linya, saka ang mahinahong boses ng matandang abogado. Nandito na po ang lahat, ma'am. Nagsimula na po tayo. Nang ibaba ko ang tawag, nakita ko si Josh na nakatingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng tanong. Mommy, okay ka lang? Ngumiti ako sa kanya, hinawakan ang kamay niya. Oo anak, sa wakas magiging okay na ang lahat. 1 oras pa ang lumipas. Bago nila pinalabas si Josh mula sa medical station na may reseta at appointment sa pediatrician sa susunod na araw. Habang hawak ko ang kamay niya, naglakad kami papunta sa exit ng airport. At doon sa harap ng pinto nakita ko ito. Isang itim na Rolls-Royce makintab at bago ang nakaparada mismo sa harap ng terminal. Nang makita ako bumaba ang trooper, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na suit at lumapit sa akin na may paggalang na yuko. Ma'am Nalaya, sabi niya, ang boses ay puno ng respeto. Handa na po ang lahat. Ang Aero Empire ay sa inyo. Napalingon ako. Sa di kalayuan nakita ko si Marco na katatapos ng lumabas ng terminal, ang mga mata ay nakaawang habang nakatingin sa eksena. Narinig ko ang bulong niya, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng airport. Baliw na babae. Ngumiti ako ng bahagya, binuksan ang pinto ng Rolls-Royce para kay Josh. Hindi na ako ang Nalaya na kilala nila, at malalaman nila iyon sa lalong madaling panahon. Baliw na babae, bulong ni Marco, ngunit narinig ko siya. Narinig ko siya ng malinaw kasabay ng paghampas ng pinto ng Rolls-Royce na ikinulong ako sa loob kasama si Josh. Hindi ako lumingon. Hindi ko binigyan ng pagkakataon ang mga matang iyon, ang mga matang pilit akong binabaliwala na makita ang pagpatak ng luha ko. Hawak-hawak ko si Josh, ang maliit niyang kamay ay nakakapit sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman kong may dahilan na akong lumaban. Mami, saan tayo pupunta? Tanong ni Josh, ang boses ay mahina pa rin mula sa nangyaring atake. Sa isang lugar na matagal ko nang dapat puntahan, anak. Sagot ko, hinimas ang buhok niya. May kailangan tayong ayusin. Tumango siya, hindi na nagtanong pa. Masyado siyang pagod para magtanong. At ako naman masyado akong galit para sumagot. Tumawid ang Rolls-Royce sa mga lansangan ng Maynila. Lampas sa mga skyscraper at lumang simbahan hanggang sa tumigil sa harap ng isang gusaling hindi ko pa nakikita sa loob ng 7 taon. Ang gusali ng Villanueva Law Offices, ang tanging lugar kung saan alam ng isang tao ang totoo tungkol sa akin. Bumaba ako, dala si Josh na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa aking mga bisig. Ang guard ay agad na nagbukas ng pinto para sa akin, walang tanong, walang pag-aalinlangan. Parang inaasahan na nila ang pagdating ko.
Sa ika-20 palapag, sinalubong ako ni Attorney Ramon Villanueva, ang matandang abogado na siyang tagapag-ingat ng lahat ng lihim ng pamilya Santos. Nang makita ako, tumayo siya. Mula sa kanyang upuan, ang mga mata ay puno ng paggalang at nakita ko ito kaunting awa. Ma'am, nalayabati niya, ang boses ay mahinahon. Inaasahan ko na po ang inyong pagdating. Attorney, tugon ko, inilapag si Josh sa sofa sa sulok ng opisina. Alam kong inaasahan ninyo, kaya naman nandito na ako. Umupo ako sa harap ng kanyang mesa at sa unang pagkakataon pinagmasdan ko ang mga dokumentong nakalatag, mga papeles na may selyo ng Aero Empire, mga kontrata, mga testamento, at sa gitna ng lahat ng yon isang maliit na kahon. Alam ninyo po, simula ni Attorney Villanueva, na noong mamatay ang inyong lolo, si Don Alejandro Santos, iniwan niya ang lahat sa inyo. Ang Aero Empire ay itinayo niya mula sa wala, mula sa isang maliit na airline company na may 3 eroplano hanggang sa naging isa sa pinakamalaking airline sa Asia. Tumango ako, alam ko ang kwento. Pinalaki ako ng aking lolo sa mga kwento ng kanyang mga paghihirap at tagumpay. Ngunit hindi ko alam na itatago niya ang lahat ng ito sa akin hanggang sa mamatay siya. Ngunit bakit hindi ko alam ito, tanong ko? Ang boses ay may bahid ng pait. Bakit itinago ninyo sa akin ang lahat ng ito? Bumuntong hininga ang matandang abogado. Dahil gusto po ni Don Alejandro na protektahan kayo. Alam niya na kung malalaman ng pamilyang Dimahiba ang tungkol sa inyong mana, gagamitin lamang nila kayo para sa kanilang sariling interes. Kaya naman bago siya mamatay, nakipagkasundo siya kay Rafael Dimahiba, ang kanyang matalik na kaibigan, na itago ang katotohanan hanggang sa handa na kayo. At kailan naman ako magiging handa, tanong ko, ang boses ay nanginginig. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ngayon na po, ma'am. Ngayon na po na nakita ninyo kung sino talaga sila. Tumayo siya at kinuha ang maliit na kahon mula sa mesa. Binuksan niya ito at sa loob, nagniningning sa ilalim ng ilaw, ay isang singsing na may malaking brilyante. Ang singsing ng aking lolo. Ang simbolo ng kapangyarihan ng Aero Empire. Ito po ang singsing ni Don Alejandro, sabi niya. Inilapag ito sa harapan ko. Ito po ang susi sa lahat. Sa pamamagitan nito, may papakita ninyo sa lahat na kayo ang tunay na may-ari ng Aero Empire. Dahan-dahan kong kinuha ang singsing. Malamig ito sa aking mga daliri, ngunit sa loob ko may init na kumakalat, isang apoy na matagal ko nang pinipigilan. Kumusta ang kumpanya, tanong ko? Inilagay ang singsing sa aking daliri. Kumusta ang Aero Empire sa ilalim ng pamamahala ni Marco? Napakamot sa batok si Attorney Villanueva. Ito po ang masakit na bahagi, ma'am. Sa loob ng 7 taon, si Marco Dimahiba ay nagdesisyon ng walang konsultasyon sa board. Pumirma siya ng mga kontrata na pabor sa mga kaibigan niya, bumili ng mga eroplano na hindi naman kailangan. At ngayon ang kumpanya ay may utang na 500 milyong piso sa mga bangko. Napasinghap ako, 500 milyon. Ang perang pinaghirapan ng aking lolo, ang kanyang legacy, ay sinayang ni Marco sa kanyang kayabangan. Ngunit hindi pa po huli ang lahat, dagdag niya. May mga paraan pa po tayo upang iligtas ang kumpanya. Kailangan lamang natin ng tamang desisyon at ang tamang tao sa posisyon. Tiningnan ko ang singsing sa aking daliri. Pagkatapos ay ang natutulog na si Josh sa sofa, ang aking anak, ang tanging dahilan kung bakit ako lumalaban. Attorney, sabi ko, ang boses ay matatag. Hindi ko pa ipapakilala ang sarili ko. Hahayaan ko silang malunod sa sarili nilang kayabangan. Nagulat siya. Ngunit ma'am, kung hindi po natin sila pipigilan ko sila, putol ko. Ngunit hindi ngayon. Hindi pa. Hayaan muna nating maramdaman nila ang takot. Hayaan muna nating maramdaman nila ang kaba kapag nalaman nilang may nagmamay-ari pa pala sa lahat ng ito. Hayaan muna nating maramdaman nila ang lungkot na naramdaman ko sa loob ng 7 taon. Tumango siya, naintindihan ang aking plano. Gagawin ko po ang lahat ng inyong ipag-uutos, ma'am. Mabuti, sabi ko. Ngayon sabihin ninyo sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kalagayan ng kumpanya. At sabihin ninyo sa akin kung paano natin sila ibababa nang hindi nila alam na tayo ang nasa likod nito. Samantala, sa biyaya ng pamilyang Dimahiba, ang champagne ay umaagos. Sa wakas, sigaw ni Stella, itinaas ang kanyang baso. Wala na ang babaeng iyon. Malaya na tayo sa pagkakahawak ng bruhang yon. Tumawa si Donna Elena, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. 7 taon kong tiniis ang babaeng iyon. 7 taon kong pinagtiisan ang kanyang pagiging tahimik at mahinhin, parang santo, parang walang kasalanan. Ngunit ngayon sa wakas nakalaya na tayo. At nakuha natin ang anak, dagdag ni Stella, ngumisi. Iyon ang pinakamahalaga.
hindi niya makukuha ang kahit piso sa atin. Umupo si Marco sa harap ng mesa, ang kanyang baso ay kalahating laman. Hindi siya gaanong nagsasalita, hindi katulad ng kanyang ina at kapatid. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Marco, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Donna Elena, napansin ang kanyang pagiging malayo. Hindi ka ba masaya? Malaya ka na sa babaeng iyon. Masaya naman ako, mama, sagot niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang sigla. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanya kanina. Sa airport, sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Anong kakaiba pang iinsulto ni Stella? Baliw lang iyon. Baliw na babae na nag-iisip na mahalaga siya. Wala naman siyang mapapala sa buhay, walang pera, walang trabaho, walang kahit ano. Ngunit nakita mo ba ang sasakyan na sinakyan niya? Tanong ni Marco. Ang kanyang kilay ay nagtama. Isang Rolls Royce. Hindi mo ba nakita iyon? Sandaling katahimikan. Tiningnan siya ni Donna Elena na may pagdududa. Anong Rolls Royce? Siguro nagkakamali ka lang. Siguro hindi iyon para sa kanya. Nakita ko ito, mama, matigas na sabi ni Marco. Bumaba siya mula sa terminal at may isang itim na Rolls Royce na naghihintay sa kanya. May trooper pa, nakasuot ng itim na suit. Parang mayaman. Tumawa si Stella, ngunit ang kanyang tawa ay may kabana. Baka naman nagrenta lang siya para magpakitang gilas. Alam mo naman ang mga taong gusto magmukhang mayaman kahit wala naman talaga. Oo nga, sang-ayon ni Donna Elena. Huwag mong hayaang lokohin ka ng babaeng yon. Wala siyang pera, wala siyang pamilya maliban sa lolo niyang patay na. Wala siyang kahit sino. Ngunit hindi mapakali si Marco. May kung anong kakaiba sa eksena sa airport, sa paraan ng pagtayo ni Nalaya, sa paraan ng paghawak niya sa kanyang anak, sa paraan ng pagtingin niya sa akin bago siya umalis. Hindi iyon ang tingin ng isang babaeng natalo. Yun ang tingin ng isang babaeng may alam. Marco, tumigil ka na sa pag-iisip, utos ni Donna Elena. Tapos na yon, nakasign na ang divorce papers. Wala na siyang karapatan sa atin. Wala na siyang karapatan sa pangalan natin. Wala na siyang karapatan sa kahit ano. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen, ang tawag ay mula sa bangko. Ang bangko kung saan may utang ang Aero Empire. Marco Di Magiba po, sagot niya, ang boses ay formal. Mr. Di Magiba, sabi ng boses sa kabilang linya. Ito po si Mr. Reyes mula sa Philippine National Bank. Tumatawag po ako tungkol sa inyong outstanding balance na 500 milyong piso. Kailangan po nating pag-usapan ang inyong payment plan. Nanlamig si Marco, 500 milyon. Ngunit nakipag-usap na tayo sa inyong manager tungkol sa extension. Pasensya na po, Mr. Di Magiba, putol ang lalaki, ngunit may nagbago po sa aming desisyon. Kailangan po naming makatanggap ng kahit bahagi ng bayad sa loob ng 30 araw. Kung hindi, mapipilitan po kaming i-foreclose ang mga assets ng kumpanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ibinabana ng lalaki ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang kanyang mukha ay maputla. Mama, may problema tayo. Hindi ko alam ang nangyayari sa kanila. Hindi ko kailangan malaman. Alam kong darating ang oras na mararamdaman nila ang takot na iyon at hindi ko kailangan pang maging saksi. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang nasa opisina ako ni Attorney Villanueva, tumunog ang aking cellphone. Ang numero ay mula sa ospital. Ma'am Nalaya, sabi ng boses sa kabilang linya. Ito po ang Manila Children's Hospital. Ang inyong anak po na si Joshua ay gising na po. Napalingon ako kay Josh na nakahiga pa rin sa sofa, natutulog. Ngunit ang tawag ay tungkol sa kanya. Ngunit nandito siya sa akin, natutulog. Pasensya na po, sabi ng nurse, ngunit ang tawag po ay tungkol sa kanyang check-up bukas. Kailangan po nating kumpirmahin ang kanyang appointment. Bumuntong hininga ako ng relief. Opo, nandyan po kami bukas. Salamat po. At ma'am? Opo. Ang bata po ay nagtanong kanina. Bago siya makatulog, tinanong niya po, Mommy, nasaan si Daddy? Bakit hindi siya pumunta? Nanlamig ako. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang hindi ko kayang sagutin, ay tumama sa akin ng diretso sa dibdib. Salamat po, sabi ko, ang boses ay pilit na kalmado. Ako na po ang bahala. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan si Josh. Ang aking anak, ang maliit na batang hindi alam kung gaano siya kamahal, hindi lamang ng kanyang ina, kundi ng isang imperyo na hindi pa niya alam na kanya. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay. Darating ang panahon, anak, bulong ko, ang mga luha ay tumutulo sa aking mga pisngi. Darating ang panahon na makikita niya kung gaano tayo kahalaga. Darating ang panahon na pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya sa atin. Ngunit sa ngayon, hindi ko pa siya masasagot.
Hindi ko pa siya masasabihan ng totoo na ang kanyang ama ay hindi dumating dahil mas pinili nito ang pera at ang kanyang pamilya kaysa sa kanya. Sa ngayon, hahayaan ko munang matulog ang aking anak at sa akin hahayaan ko munang magplano ang aking paghihiganti. May bangko. Ang pangalan ni bangko na iyon ay hindi na pag-ari ng mga dimagiba. Simula ngayon ang bawat piso ng utang na iyon ay may bagong Panginoon at ang Panginoong iyon ay ako. Tumayo ako mula sa upuan ko, hinarap ang screen na nagpapakita ng graph ng pagbagsak ng Aero Empire. Attorney Villanueva, simulan na natin. Lumingon sa akin ang matandang abogado, ang mga mata ay may ngiti ng paghanga. Nalaya, handa ka na ba sa sandaling gawin natin ito? Wala nang atrasan. Wala akong balak umatras, sagot ko, ang boses ay matatag. 7 taon akong tahimik. 7 taon akong nagtiis. Ngayon oras na para kumilos. Binuksan ni Attorney Villanueva ang kanyang laptop. Ipinakita sa akin ang mga dokumento. Nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng mga bangko na may hawak ng utang ng Aero Empire. Ang kabuuang outstanding balance ay 500 milyong piso, eksaktong halaga na sinabi ko sa iyo kahapon. Ngunit may magandang balita, dahil sa estado ng kumpanya, ang mga bangko ay handang magbenta ng kanilang mga utang sa mas mababang halaga. Magkano? 300 milyon, sagot niya. Kung bibilhin natin ang lahat ng utang sa halagang iyon, ikaw ang magiging pinakamalaking pinagkakautangan ng sarili mong kumpanya. Tiningnan ko ang mga numero sa screen. 300 milyon. Isang halagang hindi ko kayang abutin noong ako ay sinalaya. Ang asawang tahimik na nagtitiis sa mga panlalait ng kanyang biyenan. Ngunit hindi ako iyon. Hindi na ako iyon. Bilhin natin lahat, utos ko. Gawin natin ito ngayon, bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong mag-isip. Ngumiti si Attorney Villanueva. May isa pa akong balita. Ang bangko ay nagbigay na ng abiso kay Marco. May 30 araw siyang magbayad or kukunin ang mga assets. 30 araw, bulong ko. Sapat na panahon para makita niya ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinagmamalaki. Binuksan ko ang aking bag, kinuha ang isang itim na ink card na hindi ko kailanman ipinakita sa sinuman sa loob ng 7 taon. Ang card na kumakatawan sa lahat ng aking pinaghirapan, lahat ng aking pinagdaanan, lahat ng aking itinago. Gawin natin ang transfer, sabi ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ng iba, tumunog ang aking cellphone. Ang numero ay mula sa ospital. Mabilis kong sinagot. Ma'am Nalaya, sabi ng boses ng nurse. Nandito po ang anak ninyo. Nagising na po siya at nagtatanong. Sasabihin ko po sa kanya na darating ako, sagot ko, ang puso ay biglang lumambot. Sandali lang po. Ibinaba ko ang tawag at hinarap si Attorney Villanueva. Ipagpatuloy natin ang proseso. Ngunit kailangan kong bisitahin si Josh. Sige, sagot niya. Ako na ang bahala dito. Ngunit Nalaya, tandaan mo, kapag nilagdaan mo ang mga dokumentong ito, magsisimula na ang digmaan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Attorney Villanueva, nagsimula na ang digmaan noong iwan nila ako at ang anak ko sa airport. Hindi pa lang nila alam. 2 oras akong nasa ospital. Nang makarating ako sa silid ni Josh, nakita ko siyang nakaupo sa kama, nilalaro ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay may halong tuwa at lungkot. Mommy, sigaw niya, iniunat ang kanyang mga braso. Lumapit ako, niyakap siya ng mahigpit. Anak, kumusta ka na? Masakit pa ba ang dibdib mo? Umiling siya. Okay na po ako, mommy. Sabi ng doktor, pwede na raw akong umuwi bukas. Buti naman, sabi ko, hinalikan ng kanyang noo. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya sa akin, ang mga mata ay may pag-aalala. Mommy, nasaan si Daddy? Bakit hindi siya pumunta? Nanlamig ako. Ang tanong na yon, ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Niyakap ko siya muli, hinayaan ang aking mga luha na matuyo bago siya humarap. Si Daddy? Marami siyang ginagawa, anak, sabi ko, ang boses ay pilit na kalmado. Ngunit huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi kita iiwan. Promise po, sagot ko. At alam mo ba, may dala akong regalo para sa iyo. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito, isang modelong eroplano gawa sa metal na may logo ng Aero Empire. Ang eroplano na hindi niya pa alam na pag-ari niya. Wow, sigaw ni Josh, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Eroplano po ito, mommy, pwede ko bang itago? Siyempre, sabi ko, ngumiti. Ito ang magiging alaala mo. Isang araw sasakay tayo sa eroplanong iyon at makikita mo ang buong mundo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kita, mommy. Mahal din kita, anak, bulong ko. Higit sa lahat. Bago ako umalis, kinausap ko ang doktor ni Josh. Doktor, ano ang kondisyon ng anak ko? Ma'am, si Joshua ay may hika, ngunit kontrolado naman, paliwanag ng doktor.
ngunit kailangan niya ng regular na check-up at mga gamot. Ang gastos ay maaaring umabot ng 50,000 bawat buwan. Wala pong problema, sagot ko. Kinuha ko ang itim na card mula sa aking bag, iniabot sa kanya. I-charge po ninyo ang lahat dito. Tiningnan ako ng doktor, ang mga mata ay may pagtataka. Ma'am, ang card na ito. Opo, alam ko, sabi ko, ngumiti ng bahagya. Gagana po yan. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa bangko. Hindi sa bangko kung saan may utang ang Aero Empire, kundi sa bangko kung saan ako ang may-ari. Ang bangko na hindi alam ng sino man na pag-ari ko. Nakasuot ako ng simpleng damit, hindi ang mga mamahaling damit na isinusuot ng mga dimagiba. Ngunit sa kabila ng aking simpleng hitsura, alam kong may kapangyarihan ako. Ang kapangyarihan na hindi nakikita ng mga mata. Habang naglalakad ako sa lobby ng bangko, nakita ko ang isang babaeng pamilyar. Si Stella, ang hipag ko. Nakatayo siya malapit sa counter, may kausap na empleyado. Mabilis akong napalingon, umiwas sa kanyang direksyon. Hindi ko kayang harapin siya ngayon. Hindi pa. Ngunit hindi ako pinalad. Nang ako ay papalabas, na narinig ko ang kanyang boses. Nalaya, tumigil ako ngunit hindi lumingon. Nalaya, ikaw ba yan? Muli niyang sabi, ang boses ay may halong pagtataka. Bago ko pa man siya masagot, tumalikod ako at mabilis na naglakad papunta sa aking sasakyan. Ngunit narinig ko ang kanyang mga yabag na sumusunod sa akin. Sandali, sigaw niya. Bakit ka nandito? Ano ang ginagawa mo sa bangko? Hindi ko siya sinagot. Sumakay ako sa aking sasakyan, isinara ang pinto at pinaandar ito. Sa rearview mirror, nakita ko si Stella na nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ngunit hindi ko alam na may hawak siyang cellphone. Habang ako ay papalayo, nakita ko sa rearview mirror na itinataas niya ang kanyang cellphone at may kinukunan. Hindi ako nakaramdam ng takot, sa halip ngumiti ako. Hayaan mo siyang kumuha ng litrato. Hayaan mo siyang magtaka. Hayaan mo siyang magulat kay Marco. Dahil sa oras na malaman nila ang totoo, huli na ang lahat. Ngunit hindi ko alam na ang litratong iyon ang magiging simula ng isang bagong kabanata ng aking buhay. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Villanueva, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang desk. May hawak na mga dokumento. Ngumiti siya nang makita ako. Nalaya, kumusta si Josh? Mas mabuti na siya, sagot ko. Ngunit kailangan niya ng regular na check-up. Hindi ko siya pababayaan. Mabuti naman, sabi niya. Ngunit may kailangan akong ipakita sa iyo. Iniabot niya sa akin ang isang folder. Binuksan ko ito, nakita ko ang mga dokumento ng pagbili ng utang. Ang lahat ng utang ng Aero Empire ay nasa pangalan ko na. Tapos nasabi niya, simula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Aero Empire. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang puso ay puno ng kasiyahan, ngunit may halong sakit. Ang kumpanyang ito, ang kumpanyang minahal ng lolo ni Marco, ang kumpanyang dapat ay pag-ari ng pamilya Dimagiba, ngunit ngayon nasa akin na. Ano ang susunod na hakbang, tanong ko? Ngayon kailangan nating hintayin sila, sagot ni Attorney Villanueva. Kapag hindi sila nakabayad sa loob ng 30 araw, makukuha natin ang lahat ng kanilang assets. Ngunit kailangan nating maging matyaga. Hindi ako marunong maghintay, sabi ko. Ngunit para sa anak ko, gagawin ko. Habang ako ay nagsasalita, tumunog ang aking cellphone. Tiningnan ko ang screen, isang text message mula sa isang numero na hindi ko kilala. Binuksan ko ito. Ang mensahe ay mula kay Stella. Tingnan mo ito, parang ibang tao si Nalaya. Nakalakip dito ang litrato ng akin, ang litratong kinuha niya kanina sa bangko. Ang litrato na nagpapakita sa akin na may kumpiyansa, may kapangyarihan. Ngumiti ako. Attorney Villanueva, mukhang may nakakita na sa akin. Lumingon siya sa akin, ang mga mata ay may pagtataka. Sino? Si Stella, ang hipag ko. Nakita niya ako sa bangko. Nako, sabi niya, ibig sabihin malalaman na nila. Hayaan mo silang malaman, sabi ko. Sa oras na malaman nila, huli na ang lahat. Ngunit sa kabilang dulo ng linya, nakatanggap si Marco ng parehong mensahe. Tiningnan niya ang litrato, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang babaeng nasa litrato, ang babaeng may kumpiyansa, may kapangyarihan, ay hindi ang asawang iniwan niya. Imposible, bulong niya, wala siyang kakayahan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mali. May kung anong kakaiba sa babaeng iyon. May kung anong nagbago. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot. Ang bulwagan ng Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay kumikinang sa libu-libong kristal na ilaw, ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na puti at ginto. 300 panauhin ang nagtipon upang ipagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng Aero Empire. Nakatayo ako sa may pintuan, nakamasid sa kanila sina Marco at Donna Elena na naglilibot, nakikipagkamay, nakangiti,
na parang sila ang nagmamay-ari ng buong mundo. Sa totoo lang, sila nga ang nagmamay-ari nito sa kanilang mga isip. Ngunit hindi ko hinayaan na maapektuhan ako ng mga ala-alang iyon. Hindi ngayon, hindi na. Sandali lang. Bulong ko sa aking sarili habang hinihintay ko ang tamang sandali. Ang aking puso ay mabilis na tumibok ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa determinasyon. Nakita ko si Marco na lumapit sa isang grupo ng mga negosyante. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa pagmamalaki. Ang Aero Empire ay patuloy na lalago sa susunod na dekada. Sabi niya, ang boses ay puno ng kayabangan. Kahit na may mga pagsubok kami ay mananatiling matatag. Nais kong matawa. Ang mga pagsubok na iyon ay ang mga utang na hindi niya alam na hawak ko na. Ang katatagan na iyon ay isang ilusyon na malapit ng gumuho. At saka ko narinig ang pag-anunsyo mula sa entablado. Ladies and gentlemen, ipakilala ko po sa inyo ang ating panauhing pandangal, si Mr. Hiroshi Tanaka ng Tanaka Hotels International. Bumaling ang lahat sa pintuan. Pumasok si Mr. Tanaka, isang lalaking nasa 60 taon, may puting buhok ngunit may tindig na puno ng awtoridad. Hindi siya ngumiti. Tumingin siya sa paligid nagmamasid parang hinahanap ang isang bagay na hindi niya nakikita. Lumapit si Marco upang makipagkamay. Ang ngiti ay nakabuka. Mr. Tanaka, isang karangalan po na kayo ay dumating. Ngunit hindi iniabot ni Mr. Tanaka ang kanyang kamay. Sa halip tumingin siya ng diretso kay Marco, ang mga mata ay malamig. Nasaan ang tunay na may-ari? Tumigil ang mundo. Narinig ko ang paghinga ng mga tao sa paligid ko. Si Marco ay natigilan, ng ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Ako po ang CEO ng Aero Empire. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam ko pong CEO kayo, malamig na sagot ni Mr. Tanaka. Ngunit hindi kayo ang may-ari. Ang totoong may-ari ay ang tagapagmana ng pamilya Santos. Nagkaroon ng katahimikan na mas mabigat pa sa anumang bagay na narinig ko. Ang mga tingin ay nagtama-tama. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat. Si Marco ay namutla. Sino po ang nagsabi sa inyo niyan? Wala pong... Tumigil siya, ang mga mata ay naghahanap ng sagot. Si Donna Elena ay mabilis na lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Mr. Tanaka, hindi ko alam kung saan ninyo narinig ang ganyang balita. Ngunit ang Aero Empire ay pag-ari ng pamilya Di Magiba. Ang aking asawa ang nagtatag nito. Ang inyong asawa, si Rafael Di Magiba, sabi ni Mr. Tanaka, ay may kasunduan sa pamilya Santos bago siya namatay. Alam ko ang totoo. Medyo mga salitang iyon ay tumama kay Donna Elena na parang isang suntok. Umurong siya, ang mga mata ay nanlaki. At saka ko naramdaman ang sandali, ang aking sandali. Hinawakan ko ang hawakan ng pinto, itinulak ito ng marahan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang sigaw sa katahimikan. Lumingon ang lahat. Naglalakad ako, hindi ang nalaya na iniwan nila sa paliparan. Hindi ang nalaya na kanilang hinamak. Ang nalaya na ito ay nakasuot ng itim na gown na kumikinang sa bawat hakbang. Ang brilyante sa aking leeg ay sumasabay sa liwanag. Sa aking daliri, ang singsing na may malaking brilyante na minana ko mula sa aking lolo, ang singsing na hindi ko kailanman isinuot sa harap nila. Ang bawat hakbang ay may kahulugan. Ang bawat tingin ay may hatol. Nalaya, narinig ko ang boses ni Stella, mahina, parang hindi makapaniwala. Ang kanyang cellphone ay nalaglag mula sa kanyang kamay, bumagsak sa sahig na may malakas na tunog na pumutol sa katahimikan. Si Donna Elena ay napatigil, ang kanyang bibig ay nakabuka. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tumigil ako sa harap nila, ang aking mga mata ay direktang nakatingin kay Donna Elena. Ngumiti ako, hindi ang ngiting mapagpakumbaba na dati kong isinusuot. Ang ngiting ito ay may kapangyarihan. Ang tanong ay, mahinahon kong sabi, bakit kayo nandito? Ano, nauutal si Donna Elena? Patuloy ko, ang boses ay malinaw at matatag. Ang Aero Empire ay akin. Hindi sa inyo, hindi kay Marco, akin. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong bulwagan. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay bumukas, kumukuha ng bawat segundo. Si Marco ay tumawa, isang tawa na pilit puno ng kawalan ng paniniwala. Ikaw yung babaeng hindi kayang mag-alaga ng sariling anak, yung babaeng iniwan namin sa paliparan. Ikaw ang may-ari ng Aero Empire. Ang mugot alina ay parang kutsilyo, ngunit hindi na sila makatusok sa akin. Hindi na. Oo, Marco, mahinahon kong sagot. Ako ang babaeng iyon. Ang babaeng sinabi mong walang silbi. Ang babaeng itinapon mo na parang basura.
Ngunit habang hinahamak mo ako, habang minamaliit mo ako ang tahimik na nagmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan ng iyong pamilya. Imposible, sigaw ni Donna Elena. Ang Aero Empire ay pag-aari ng pamilya Di Magiba, ang aking asawa. Ang iyong asawa, pinaputol ko, ay may utang na loob sa pamilya Santos. At bago siya mamatay, ibinalik niya ang utang na iyon, inilipat niya ang lahat ng kanyang shares sa akin. Kasinungalingan, nanginginig ang boses ni Donna Elena. Hindi kasinungalingan, sabi ng isang boses mula sa likuran. Lumingon ang lahat. Si Attorney Ramon Villanueva ay naglalakad papunta sa entablado, may hawak na leather folder. Umakyat siya, binuksan ang folder at inilabas ang mga dokumento. Sa bisa ng huling habilin at testamento ni Rafael Di Magiba, malinaw na sabi ni Attorney Villanueva, ang lahat ng kanyang shares sa Aero Empire, 100% ay inilipat sa kanyang manugang na si Nalaya Santos Di Magiba. Ang dokumentong ito ay notarized rehistrado sa SEC at may bisa mula pa noong araw ng kanyang kamatayan. Ang bulwagan ay sumabog sa ingay. Ang mga tao ay nagtutulakan upang makita ang mga dokumento. Ang mga camera ay kumukuha ng bawat detalye. Si Marco ay umurong, ang kanyang mukha ay kulay abo. Hindi maaari. Itay, bakit? Dahil nakita ng iyong ama ang iyong totoong pagkatao. Sagot ni Attorney Villanueva, ang boses ay matigas. Nakita niya kung paano mo tratuhin ang iyong asawa. Nakita niya ang iyong kayabangan at kawalan ng pagpapahalaga sa mga taong nagmamahal sa iyo. At nagpasya siyang protektahan ang kanyang legacy mula sa iyo. Si Donna Elena ay kumapit sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito maari, hindi ito maari. Lumapit si Mr. Tanaka sa akin, ang kanyang mukha ay may bahid ng paggalang. Iniabot niya ang kanyang kamay. Sa wawakas nakilala ko na kayo, sabi niya. Ang boses ay mas mainit kaysa kanina. Ang aking pakikipagsosyo ay sa inyo lamang, Miss Santos. Ang Tanaka Hotels ay magiging katuwang ng Aero Empire sa ilalim ng inyong pamumuno. Kinamayan ko siya ng matatag. Maraming salamat, Mr. Tanaka. Ipinapangako ko sa inyo na hindi kayo magsisisi. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Stella na nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang cellphone ay nasa sahig pa rin, nakakalat ang mga piraso ng basag na screen. Si Donna Elena ay nakahawak sa kanyang dibdib, humihingal. Ang aking puso. Ang aking puso. Walang tumulong sa kanya. Walang gumalaw. Lahat ay nakatingin sa akin. Bumaling ako kay Marco na nakatayo pa rin sa parehong pwesto. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Lumapit ako sa kanya sapat na malapit upang marinig ko ang kanyang paghinga. Marco, sabi ko, ang boses ay malamig na parang yelo. Noong araw na yon sa paliparan, sinabi mong wala akong silbi, na hindi ako karapat-dapat sa iyong pamilya, na ako ay basura. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, luha ng takot, hindi ng pagsisisi. Ngayon, patuloy ko, Ma'am, ako ang may-ari ng lahat ng pinaghirapan ng iyong pamilya. Ang kumpanyang ito, ang mga empleyado nito, ang mga asset nito, lahat ay nasa ilalim ng aking control. At may isa pa akong sorpresa para sa iyo. Umurong si Marco. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, hindi ang takot sa pagkawala ng pera, kundi ang takot sa isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng minamaliit niya sa loob ng 7 taon. Ano pa ang gagawin mo? Nauutal niyang tanong. Ngumiti ako, ang ngiti ng isang mandaragit na handa ng lumapa. Hintayin mo, malalaman mo sa tamang panahon. Tumalikod ako, ang aking gown ay kumakaway sa bawat hakbang habang ang bulwagan ay sumasabog sa mga bulong at camera flashes. Sa likuran ko, narinig ko ang malakas na pagbagsak. Si Donna Elena ay bumagsak sa sahig, walang malay. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi na. Nagising ako sa tunog ng pagtunog ng aking telepono. Ang sikat ng araw ay sumasala sa malaking bintana ng aking hotel suite. Ang tanawin ng Manila Bay ay tila nangungutya sa bigat ng gabing nagdaan. Hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko alam kung kaba o kasiyahan ang dala ng bawat pintig ng aking puso. Tiningnan ko ang screen. Isang mensahe mula kay Attorney Villanueva. Nalaya, nagsimula na ang pagbagsak. Nakalock na ang lahat ng credit cards ni Marco, ang biyaya ng kanyang sasakyan, at ang lahat ng ari-arian na nakastand sa pangalan ng Aero Empire ay nasa ilalim na ng iyong control. Ang abiso sa paglisan sa biyaya ng Di Magiba Mansion ay ipinadala na rin. Huminga ako ng malalim. Eto na nga. Ang 7 taon kong pagtitiis ay may katumbas na. Ngunit bago ko pa man maibaba ang telepono, tumunog ito muli. Si Marco. Pinindot ko ang answer button, ngunit hindi ako nagsalita.
Narinig ko ang kanyang boses paos galit nanginginig. Nalaya, ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit nakalock ang mga credit card ko? Bakit may abiso ng paglisan sa bahay na Laya sumasagot ka? Marco, mahinahon kong sabi lahat ng iyon ay hindi na sa iyo. Wala na sa iyo ang lahat. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang asawa mo. Tay, umamat tumatatika. Hindi na putol ko. Pumirma ka na ng diborsyo, tandaan mo sa paliparan habang iniiwan mo ako at ang anak mo. Natahimik siya. Narinig ko ang kanyang paghinga mabilis magulo. Nalaya pakiusap. Pag-usapan natin to. Kahit ano pang galit mo sa akin, huwag mong sirain ang pamilya natin. Ang pamilya natin, natawa ako ng mapait. Marco, wala ng pamilya. Sinira mo ito nung araw na iyon, noong pinili mong iwan ako at si Josh sa paliparan habang naghihingalo ang anak natin. Pero, wala nang pero Marco. Simula ngayon, mararanasan mo kung paano maging walang-wala. Kung paano maging basura tulad ng sinabi mo sa akin. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, sa kapangyarihan. Makalipas ang 2 oras nakatanggap ako ng isa pang ulat mula kay Attorney Villanueva. Ang mga tauhan ng bangko ay kinumpiska na ang lahat ng sasakyan ng pamilya. Dimagi ba ang 3 luxury cars, ang SUV maging ang sports car ni Stella. Ang mga account na nakastand sa pangalan ng Aero Empire ay nagyelo na rin. Ngunit ang pinakamahalaga ang abiso sa paglisan, 72 oras. Iyon lang ang oras na ibinigay ko sa kanila upang lisanin ang mansyon na itinayo ng ama ni Marco. Hindi ako nakaramdam ng awa, hindi pa. Samantala sa kabilang dako ng syudad sa loob ng marangyang opisina na dating kay Marco, nakatayo si Marco sa harap ng salamin na pinto ng Aero Empire Headquarters. Ang kanyang suit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo. Hindi siya nakatulog buong gabi. Lumapit siya sa pinto, ngunit hinadlangan siya ng isang security guard na hindi niya nakilala. Sir, hindi kayo maaaring pumasok, magalang ngunit matigas na sabi ng guard. Alam mo ba kung sino ako? Sigaw ni Marco. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Pasensya na sir, ngunit ayon sa bagong utos ng may-ari, hindi na kayo bahagi ng Aero Empire. Ang inyong access card ay deactivated na rin. Anong bagong utos? Anong may-ari? Nanginginig ang boses ni Marco. Ako ang may-ari, ako ang anak ni Rafael Di Magiba. Umiling ang guard. Pasensya na sir, wala akong magagawa. Naramdaman ni Marco ang mga mata ng mga empleyadong dumadaan. Ang kanilang mga tingin hindi galit kundi awa. Awa sa isang taong dating kinatatakutan. Sir Marco, ang isang boses mula sa likuran. Lumingon siya. Si Ramon, ang kanyang dating executive assistant, ay nakatayo na may dalang kahon ng mga gamit. Pinapakuha po ako ng bagong management na ibigay ito sa inyo, mahinang sabi ni Ramon. Ang mga personal ninyong gamit mula sa opisina. Tiningnan ni Marco ang kahon. Ang kanyang mga framed awards, ang kanyang mga personal na gamit, ang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang dingding. Ramon, nautal niyang sabi pakiusap. Tulungan mo ako. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito. Umiling si Ramon. Pasensya na sir, hindi ko kayang sumuway sa bagong may-ari at... Sa totoo lang sir, sa palagay ko kailangan ninyong tanggapin na tapos na ang lahat. Tapos hindi pa ako tapos. Ngunit nang lumingon si Marco, nakita niya ang mga empleyadong dating sumusunod sa kanyang bawat utos ngayon ay tinitignan siya na parang isang estranghero. Ang mga pintuan na dating bumubukas para sa kanya ngayon ay sarado. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Marco ang bigat ng pag-iisa, ang bigat ng pagkawala ng lahat. Bumisita ako kay Josh sa ospital. Nang pumasok ako sa kanyang pribadong silid, nakita ko siyang nakaupo sa kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang maliit na mukha ay seryoso, masyadong seryoso para sa isang 6 na taong gulang. Josh, mahinahon kong tawag. Lumingon siya. Ngumiti siya ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Mommy, sabi niya, bakit wala si Daddy? Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Anak, maraming bagay ang nangyari. Kailangan mong malaman na mahal kita, okay? Okay, Mommy, pero galit ka ba kay Daddy? Natigilan ako. Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pagkalito at takot. Mga mata na hindi dapat nakakaranas ng ganitong sakit sa murang edad. Hindi anak. Sabi ko, ang boses ay lumalambot. Hindi ako galit. Nalulungkot lang ako dahil hindi niya nakita ang halaga natin. Yumakap si Josh sa akin, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Mommy, ayoko kayong mag-away ni Daddy. Gusto kong magkasama tayo. Napapikit ako, pinipigilan ang mga luha. Alam ko anak, alam ko.
Ngunit minsan may mga bagay na hindi na kayang ayusin. Minsan kailangan nating magsimula ng bago para sa ating sarili. Sa bagong bahay ba tayo titira? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. O anak, sa isang magandang penthouse. May malaking bintana na tanaw ang buong syudad at may sarili kang kwarto na puno ng mga laruan. Ngumiti si Josh, ngiti na sa wakas ay totoo na. Talaga, mommy, may sarili akong kwarto. Oo anak, at hindi mo na kailangang ibahagi ito kanino man. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Mahal kita, mommy, hindi kita iiwan. Hinawakan ko siya ng mas mahigpit, ang mga luha ay hindi ko na napigilan. Mahal din kita anak, higit sa lahat. Ang araw ng paglisan. Ang kalangitan ay kulay abo, ang mga ulap ay mabigat. Tila pati ang panahon ay nakikidalamhati sa pagbagsak ng pamilya Dimagiba. Nakatayo si Donna Elena sa harap ng mansyon ng bahay na tinitirhan niya sa loob ng 40 taon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang isang maliit na kahon ng mga alahas. Ang mga katulong ay nagdadala ng mga kahon ng damit at personal na gamit papunta sa naghihintay na van. Saan kami pupunta? Wala na tayong lahat. Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran, ang kanyang mga mata ay pula sa kakaiyak. Manahimik ka, sigaw ni Donna Elena. Huwag mong ipakita sa mga kapitbahay na tayo ay mahina. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na salita, nakita ng lahat ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga luha na halos hindi niya mapigilan. Ang mga kapitbahay ay nagsisilabas, ang ilan ay may dalang mga cellphone upang kunan ng video. Ang mga bulong ay kumakalat na parang apoy. Ang pamilya Dimagiba, pinalaya sila. Ano bang nangyari? Saan sila pupunta? Hindi ba sila ang may-ari ng Aero Empire? Si Marco ay nakatayo sa isang tabi, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang panga ay nakaigting, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Anak, ipaglaban mo. Sigaw ni Donna Elena, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi pwedeng matalo tayo ng babaeng iyan. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa kanyang mga mata, ang takot ng isang babae na nawalan ng lahat. Babayaran niya ito, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal. Ipinapangako ko, babayaran niya ang lahat ng ito, ngunit kahit siya mismo ay hindi sigurado kung paano. Habang nilalagay ang mga huling kahon sa van, narinig ni Marco ang pagtunog ng kanyang telepono, isang numero na hindi niya kilala. Pinindot niya ang answer button, ang kanyang boses ay paos. Hello? Marco, sabi ng isang boses pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung kanino. Kung gusto mong malaman kung paano ibabagsak si Nalaya, may kakilala ako, pero may kapalit ito. Natigilan si Marco, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Sino ka? Nauutal niyang tanong. Paano mo nalaman ang numero ko? Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ng boses. Ang mahalaga kung gusto mong mabawi ang lahat, kung gusto mong sirain ang babaeng iyon, kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. Handa ka ba? Tumingin si Marco sa mansion ng bahay na kanyang tinitirhan mula pagkabata. Ang kanyang bahay na ngayon ay hindi na sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak sa harap ng lahat. Tumingin siya sa kanyang kapatid na babae na nanginginig sa takot. At pagkatapos naalala niya ang mukha ni Nalaya, ang babaeng minamaliit niya sa loob ng 7 taon. Ang babaeng noon ay may control sa kanyang buhay. Oo, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay matigas. Handa ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko. Ang boses sa kabilang linya ay tumawa, malamig, mapang-uyam. Magandang desisyon, Marco. Simulan natin. Ngunit hindi alam ni Marco na sa kabilang dulo ng linyang iyon, isang bitag ang nakaset. Isang bitag na hindi lamang para kay Nalaya, kundi para sa kanya rin. At sa kanyang penthouse, habang pinapanood ko ang mga balita tungkol sa paglisan ng pamilya Dimagiba, hindi ko alam na may isang bagong kaaway ang nagpaplano laban sa akin. Isang kaaway na mas mapanganib kaysa kay Marco, dahil ang kaaway na ito ay may alam na bagay na hindi ko pa natutuklasan. Kailangan mong malaman, Marco, hindi kita tinutulungan dahil sa awa. May spy ako sa loob ng Aero Empire. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon para ibagsak si Nalaya. Pero kapalit gusto ko ng 30% ng kumpanya kapag nabawi mo ito. Narinig ko ang mga salitang iyon, hindi mula sa sarili kong mga tainga, kundi mula sa recording na iniulat sa akin ni Atty. Villanueva. Ang boses na iyon ay kay Sebastian Cruz, ang matagal ng karibal ng Aero Empire. At ang sumagot sa kanya, nang walang kahit isang segundo ng pag-aalinlangan,
ay ang boses ng lalaking minsan kong tinawag na asawa. Kunin mo na ang 30%, basta ibagsak natin siya. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ko ang stop button. Nakaupo ako sa aking bagong opisina, ang opisina na dating kay Rafael Di Mahiba, ang aking biyenan, na siya ring tanging nagtiwala sa akin. Ang tanawin ng Maynila ay kumikinang sa likod ng salamin, ngunit hindi ko ito nakikita. Ang nakikita ko lang ay ang mukha ni Marco noong araw na iyon sa airport, ang araw na iniwan niya ako at ang aming anak. Alam mo na ba kung ano ang gagawin natin? Attorney Tay, tanong ko ang aking boses ay kalmado, mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Tumango si Attorney Villanueva. Kailangan nating malaman kung sino ang spy. Wala pang 2 linggo mula nang kunin mo ang kumpanya at may mga dokumento na ang lumalabas. Ang mga kontrata na dapat ay confidential, alam na ng kalaban. Hayaan natin silang maglaro. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa malayong abot-tanaw. Habang naglalaro sila, ako naman ang gagalaw. Ang umaga ay nagsimula ng tahimik. Sa unang pagkakiton sa mga araw, hindi ko kinailangang harapin ang mga abogado, ang mga bangko, or ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Di Mahiba. Ngayon ako ay may isang mahalagang appointment, ang pinakamahalaga sa lahat. Si Josh ay nakaupo sa tabi ko sa kotse, ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa excitement habang nakatingin sa mga nagdaraang gusali. "Mommy, saan tayo pupunta?" Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng saya. "Sa parke, anak. Sabi mo gusto mong makalaro ng taguan, di ba?" Talaga. Napalakas ang sigaw niya at ang kanyang ngiti ay nagpawi ng ilang bahagi ng bigat sa aking dibdib. "Pero, pwede ba tayo? Hindi ka ba busy?" Napabuntong hininga ako. Sa loob ng 7 taon, ganito lagi ang tanong niya tuwing hihingi siya ng oras sa akin, parang may takot na tanggihan siya. Ang takot na natutunan niya sa pagiging anak ng isang ama na laging abala. "Para sa iyo, anak, hindi ako busy. Ngayon ikaw ang priority ko." Ang parke ay puno ng mga pamilya, mga ama na hinahabol ang kanilang mga anak, mga ina na nakaupo sa mga bangko habang pinapanood ang kanilang mga anak. Umupo ako sa isang bangko habang si Josh ay tumatakbo patungo sa slide, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng tanong. "Mommy, paano mo nakilala si Lolo Rafael?" Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na yon. "Bakit mo na itanong, anak?" "Kasi, sabi ni Lola Elena dati na hindi ka naman talaga mahal ni Lolo. Pero sabi mo sa akin na siya ang nagtiwala sa'yo. Sino ba talaga ang totoo?" Ang sakit sa kanyang boses, ang pagkalito ng isang bata na hinati sa pagitan ng 2 mundo ay parang kutsilyo sa aking puso. Yumakap ako sa kanya, hinila siya palapit. "Anak, ang totoo ay ganito, si Lolo Rafael, ang unang tao sa pamilyang iyon na nakakita sa akin, hindi bilang isang katulong or isang dayuhan. Nakita niya ako bilang isang tao, isang babae na may kakayahan. Naniwala siya sa akin noong wala nang ibang naniniwala." Tumingin si Josh sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso, mas seryoso kaysa dapat sa isang 6 na taong gulang. "Kaya ba niya kayo binigyan ng kanyang kayamanan?" Ngumiti ako, hinawakan ang kanyang muka. "Ang lolo mo ay naniniwala na ang isang babae ay kayang gawin ang lahat. Kaya nga niya ako pinagkakatiwalaan ng kanyang kayamanan. At alam mo ba kung bakit?" Umiling siya. "Dahil alam niya na kapag may nagtiwala sa iyo, hindi mo ito ipagkakait. Hindi tulad ng iba na ginagamit ang tiwala para manakit." Hindi lubos na naunawaan ni Josh ang aking mga salita, alam ko yon. Ngunit sa kanyang edad, sapat na ang malaman na ang kanyang lolo ay mabuti at ang kanyang ina ay minamahal. "Mommy, mamahalin mo ba ako kahit ano?" Tanong niya bigla. "Oo, anak, kahit ano, kahit kailan, kahit kapag mayaman na tayo." Natawa ako, hinila siya palapit. "Lalo na kapag mayaman na tayo. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang kayamanan ay hindi nagpapakita kung sino ka. Ang pagmamahal ang nagpapakita. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtatagal." Pagbalik ko sa opisina, isang serye ng mga tawag ang naghihintay sa akin. Si Attorney Villanueva ay nakaupo sa aking opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. "May problema tayo," sabi niya, inilapag ang isang folder sa mesa. Ang kontrata sa Tanaka Corporation, alam na ni Sebastian Cruz ang mga detalye. Ang bid natin para sa international expansion, nalaman na rin niya. May nag-leak ng impormasyon.
Tiningnan ko ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay minarkahan ng confidential at bawat isa ay nasa kamay na ng kalaban. Gaano karami ang nailabas na? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado. Sapat na upang sirain tayo. Ang Tanaka deal kung makuha iyon ni Cruz. Mawawala sa atin ang pinakamalaking expansion opportunity sa Asia. At kung mawala iyon, pabagsak tayo. Tinapos ko ang kanyang pangungusap. Tumango siya. May traitor sa loob. Kailangan nating malaman kung sino. Umupo ako sa aking upuan, ang aking mga mata ay nakatuon sa mga dokumento. Ang aking isip ay mabilis na gumagana. Sa loob ng 7 taon, natuto akong magbasa ng mga tao, ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga motibo. At alam ko na ang traitor ay hindi basta-basta. Sino ang may access sa mga dokumentong ito? Tanong ko. 3 tao lamang? Ikaw, ako at si Mr. Reyes, ang iyong executive assistant. Si Mr. Reyes, ang lalaking inirekomenda sa akin ni Attorney Villanueva mismo. Ang lalaking naging kanang kamay ko sa loob ng 2 linggo, na siyang nag-asikaso ng lahat ng aking schedule, lahat ng aking pagpupulong, lahat ng aking mga lihim. Hayaan natin silang maglaro. Sabi ko, ang aking boses ay malamig. Habang naglalaro sila, ako naman ang gagalaw. Ano ang ibig mong sabihin? Mag-set tayo ng bitag. Gumawa tayo ng isang pekeng kontrata, isang dokumento na mukhang mahalaga ngunit puno ng maling impormasyon. Ilagay natin ito sa aking mesa at tingnan natin kung sino ang kukuha. And kung hindi ito gumana, at least malalaman natin na mas matalino sila kaysa sa inaakala natin. Ngunit kung ito ay gumana, gumiti ako isang malamig na ngiti. Kung ito ay gumana, magkakaroon tayo ng pangalan. Ang gabi ay dumating ng tahimik. Ang opisina ay walang laman, ng mga ilaw ay patay, maliban sa isang maliit na lampara sa aking mesa. Ang pekeng kontrata ay nakaupo sa aking mesa, isang dokumento na may tatak na top secret at mga detalye ng isang imbentong deal sa isang kumpanya sa Europa. Nakaupo ako sa isang silid, sa kabilang dulo ng corridor, ang mga mata ay nakatuon sa monitor na nagpapakita ng live feed mula sa mga security camera. Si Attorney Villanueva ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay hindi rin umaalis sa screen. Gaano katagal tayo maghihintay? Bulong niya. Basta kailangan, sagot ko. 1 oras ang lumipas. 2 oras. Ang tanging tunog ay ang pag-ikot ng orasan sa dingding at ang mahinang ugong ng aircon. Ang aking mga mata ay nagsisimula ng manakit sa pagtitig sa screen. At pagkatapos nakita ko ito, isang anino ang gumalaw sa corridor. Ang pinto ng aking opisina ay bumukas ng dahan-dahan at pumasok si Mr. Reyes. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang lalaking ngumiti sa akin tuwing umaga na nagdadala ng kape ko na nagtatanong tungkol kay Josh. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ay nakatayo na ngayon sa harap ng aking mesa. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumukuha ng mga larawan ng pekeng dokumento. Minsan, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya pang sumusaksak sa atin. Tumingin si Attorney Villanueva sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya. Siya ang assistant na inirekomenda ng kaibigan kong si Liza. Ang lalaking may pamilya na sinasabi niyang pinoprotektahan niya. At ngayon, napailing ako. Ngayon alam ko na kung bakit siya nagtrabaho para sa akin. Ano ang gagawin natin? Walang gagawin. Hayaan natin siyang mag-ulat kay Cruz. Hayaan nating isipin nila na nanalo sila, at kapag handa na ako. Tumayo ako, ang aking mga mata ay nananatiling nakatutok sa screen kung saan si Mr. Reyes ay umaalis na ng opisina. Kapag handa na ako, saka ko sila sasampalin ng katotohanan. Ang gabi ay tahimik sa aking penthouse. Si Josh ay natutulog na sa kanyang kwarto, ang kanyang mga laruan ay nakakalat sa sahig. Umupo ako sa aking sala, ang isang baso ng alak ay nasa aking kamay. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo. Ang aking isip ay puno ng mga tanong. Sino si Sebastian Cruz? Bakit siya interesado sa Aero Empire? At higit sa lahat, paano niya nalaman ang tungkol kay Marco? Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Alam mo ba na ang asawa mong si Marco ay may anak sa ibang babae? Gusto mo bang malaman kung sino? Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono.
Ang mga salita ay paulit-ulit na nag-flash sa aking isip. May anak sa ibang babae. Naalala ko ang mga gabing iyon, ang mga gabing uuwi si Marco ng hating gabi, ang kanyang damit ay may amoy ng pabango na hindi sa akin. Ang mga gabing tinanong ko siya at sinagot niya ako ng, "Wala kang dapat ipag-alala, nagtatrabaho lang ako." At ako na naniwala sa kanya. Ako na nagtiis sa loob ng 7 taon. Ako na nagmahal sa kanya kahit na hindi niya ako minahal pabalik. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa sakit, hindi na ako nasasaktan para kay Marco, ngunit dahil sa anak. Ang bata na hindi ko kilala. Ang bata na maaring nakararanas ng parehong paghihirap na dinanas ko. At sa likod ng sakit na yon, isang bagong emosyon ang bumangon, isang malamig matinding galit. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At bakit ngayon? Pinindot ko ang numero ngunit walang sumasagot. Ang tanging tunog ay ang paulit-ulit na ring at pagkatapos ang patay na linya. Tiningnan ko muli ang mensahe. Ang mga salita ay nakaukit sa aking isip. "Alam mo ba na ang asawa mong si Marco ay may anak sa ibang babae?" Hindi ko alam, ngunit malalaman ko. At kapag nalaman ko ang lahat, walang makakapigil sa akin. Ang aking mga kamay ay humigpit sa telepono. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatutok sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Isang bagong laban ang nagsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi lamang si Marco ang kalaban ko. Alam mo ba, Nalaya, na hindi ka naman talaga nabigo? Kasi kahit kailan, hindi ka naman talaga nagkaroon ng pagkakataon. 7 taon kang nagtiis sa pamilyang yun, 7 taon kang naghintay ng pagmamahal na hindi naman talaga para sa'yo. Kasi may iba na pala, may anak na pala si Marco, sa sarili niyang kapatid. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kulog sa gitna ng maaliwalas na langit. Napatigil ang lahat, ang pag-ikot ng orasan, ang ugong ng aircon, ang pintig ng aking puso. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ko ang folder na kasisilip ko lang. Hindi ko maalis ang aking mga mata sa mga litratong nasa loob, ang mga larawan ng isang bata, mga 5 o 6 na taong gulang, na may ngiting napaka-pamilyar. Ang ngiting iyon ang ngiti ni Marco nung una kaming magkakilala. Hindi, ang aking mga labi ay halos hindi makagalaw, hindi maaari. Umupo ako sa aking upuan, ang mga tuhod ko ay parang may buhos ng tingga. Ang folder ay nahulog mula sa aking mga kamay, ang mga litrato ay nagkalat sa sahig. Ang bata sa mga larawan, si Lucas ayon sa ulat, ay may mga mata na katulad ng kay Stella. Pareho silang kulay ng buhok, pareho silang hugis ng mukha. At biglang lahat ng bagay ay naging malinaw. Ang mga pagtingin ni Stella sa akin, ang mga lihim ng ngiti ni Marco sa kanyang kapatid, ang mga gabing magkasama silang umaalis ang paraan ng pagtatanggol ni Donna Elena kay Stella sa tuwing may hindi pagkakaintindihan ang dahilan kung bakit hindi nila ako matanggap sa pamilya kahit anong gawin ko. Kaya pala, ang aking boses ay pumutok. Kaya pala lagi akong minamaliit. Kaya pala hindi nila ako matanggap. May iba na pala silang plano. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ko sila pinayagang bumagsak. Hindi ngayon, hindi sa harap ng katotohanan ito. Tumikim ako at kinuha ang aking telepono. Ang numero ng aking abogado ay nasa speed dial. Attorney Villanueva. Ang aking boses ay matatag, kahit na ang aking puso ay nadudurog. Kailangan kitang makita. Ngayon. Makalipas ang 30 minuto, nakaupo na si Attorney Villanueva. Sa aking sala, ang kanyang mga mata ay seryosong binabasa ang ulat ng investigador. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emotion, ngunit nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Ang relasyon ni na Marco at Stella, and sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ay nagsimula bago pa man kayo ikasal ni Marco. Ayon sa mga testigo, mga dating kasambahay ng pamilya Di Magiba, sila ay magkasintahan na noong mga panahong iyon. Itinago nila ito dahil alam nilang hindi papayag ang yumaong si Don Rafael. At si Donna Elena, tanong ko, ang aking boses ay halos bulong. Alam niya, tumango si Attorney Villanueva. Ayon sa mga testigo, si Donna Elena ang unang nakakaalam. Siya mismo ang nag-ayos ng lahat, ang pagtatago kay Lucas, ang pagsusuporta kay Stella sa kanyang pagbubuntis, ang pagtiyak na walang makakaalam. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nila kayo pinaghiwalay ni Marco kaagad ay dahil sa takot nilang malaman ni Don Rafael na siyang nag-iisang may control sa kanyang testamentaryong desisyon. Ang aking mga kamay ay kumuyom sa aking kandungan. Kaya pala,
Kaya pala noong mamatay si Don Rafael, bigla na lang akong naging pabigat sa kanila. Kaya pala lahat ng ginagawa ko ay mali sa paningin nila. Hindi dahil hindi ako sapat, kundi dahil hindi ako si Stella. Nalayton, ang boses ni Attorney Villanueva ay naging mas malambot. Alam kong masakit ito, ngunit mahalaga ang impormasyong ito. Ang relasyong ito, ang pagtatago ng bata ay labag sa batas. Ang incest ay isang krimen sa Pilipinas. At ang pagtatago ng isang bata mula sa kanyang legal na ama, bagamat ang ama ay si Marco mismo, ay maaaring magamit laban sa kanila. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay tuyo na. Ayoko nang gamitin ito para saktan sila. Nagulat si Attorney Villanueva. Bakit naman? Kasi ang aking boses ay nanginginig. Kung gagamitin ko ito, si Lucas ang masasaktan. Ang bata na walang kasalanan. Ang bata na hindi humiling na isilang sa ganoong sitwasyon. Ayoko nang maging dahilan ng paghihirap ng isang inosenteng bata. Ang aking abogado ay tumahimik. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-unawa at paggalang. Gayunpaman, sabi ko, ang aking boses ay unti-unting bumabalik sa kanyang katatagan. Hindi ko rin ito itatago. Ang katotohanan ito ay magsisilbing aking kalasag. Hindi para saktan ng bata, kundi para protektahan ang aking sarili at si Josh. Kinagabihan nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking security team. Ang isang tracking device na itinanim ko sa kotse ni Marco ay nagpapakita ng kanyang lokasyon, isang apartment sa may BGC, isang lugar na hindi ko alam na pag-aari niya. Hindi ako nagdalawang isip. Sumakay ako sa aking sasakyan at pumunta roon. Ang apartment ay nasa 15 palapag. Ang corridor ay tahimik, ang tanging tunog ay ang aking mga hakbang sa marmol na sahig. Huminto ako sa harap ng pinto, 15:07. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas, ngunit ang aking mga kamay ay matatag. Binuksan ko ang aking telepono at binuksan ang recording app. Simula nung matanggap ko ang misteryosong mensahe, naglagay ako ng isang maliit na device sa mga sapatos ni Marco. Isang regalo ng aking security team na kayang mag-record ng mga pag-uusap kahit sa malayo. Ang boses ni Marco ay malinaw na narinig ko. Stella, kailangan nating maging maingat. Ang mga balita tungkol kay Nalaya ay kumakalat na. Baka may magsimulang mag-imbestiga. Alam ko, Tom. Ang boses ni Stella ay puno ng pagkabalisa. Paano kung malaman ni Nalaya ang tungkol kay Lucas? Paano kung gamitin niya ito laban sa atin? Tumawa si Marco, isang tuyot malamig na tawa. Hindi niya malalaman, at kahit malaman niya, wala siyang magagawa. Siya ay isang basurang itinapon na natin. Walang makikinig sa kanya. Pero Marco, Stella, yung boses ni Marco ay naging matigas. Nakalimutan mo na ba kung bakit natin ginawa ang lahat ng ito para sa atin? Para kay Lucas. Para sa ating pamilya. Ang Nalaya ay isang hadlang lamang, isang hadlang na inalis na natin. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Umbaya aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo na bumabalot sa aking puso, ngunit hindi na ito nakakasakit. Sa halip, ito ay nagpapalakas sa akin. Pero ano kung malaman ng publiko, patuloy ni Stella? Ano kung malaman nila na tayo ay magkapatid? Hindi nila malalaman putol ni Marco. Hindi basta-basta. Tayo ang may kontrol sa salaysay. Tayo ang may pera. Tayo ang may kapangyarihan. Ang Nalaya siya ay wala. Wala siyang ebidensya. Wala siyang kakampi. Wala siyang biker at tuwi at tartar. Hindi ko na narinig ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap. Ang aking mga daliri ay pinindot, ang stop button, ang recording ay naisave sa aking telepono. Ang aking mga mata ay nakatuon sa pinto. Sa harap ko ang pinto na naghihiwalay sa akin. Mula sa 2 taong nagtaksil sa akin sa pinakamalupit na paraan. Ngunit hindi ko ito binuksan, hindi pa. Sa halip, tumalikod ako at naglakad pabalik sa elevator. Ang aking mga hakbang ay matatag, ang aking puso ay kalmado. Ang sakit ay naroroon pa rin, ang sakit ng 7 taong panloloko, ang sakit ng pagtataksil ng mga taong itinuring kong pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay may kasamang kalinawan. Lahat ng tao ay may karapatang malaman ang katotohanan. Bulong ko sa aking sarili habang pumapasok sa elevator. Ngunit hindi lahat ng katotohanan ay kailangang sabihin sa lahat. Kinabukasan ng umaga, dinala ko si Josh sa park, ang paborito naming lugar. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay sariwa, at ang aking anak ay tumatakbo sa damuhan na may dalang lobo na kulay asul.
Umupo ako sa isang bench, pinapanood siya. Ang kanyang tawa, ang kanyang malinis, walang mali siya na tawa ay nagpapagaan ng aking puso. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa aking buhay, siya ang aking liwanag. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. Mommy, tumakbo siya palapit sa akin, ang kanyang mga pisngi ay pula sa pagod. Bakit po kayo malungkot? Nagulat ako sa kanyang tanong. Hindi ako malungkot, anak. Bakit mo nasabi? Kasi po, umupo siya sa tabi ko, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng aking kamay. Ang mga mata niyo po ay malungkot. Kahit na nakangiti kayo, malungkot ang mga mata niyo. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Yakapin ko siya nang mahigpit, ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking dibdib. Anak, ang aking boses ay nanginginig. May ituturo ako sa iyo. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal at respeto. Ang mga taong nagmamahal sa iyo, ang mga taong gumagalang sa iyo, sila ang iyong tunay na pamilya. Hindi ang mga taong may parehong apelido mo. Tumingala si Josh sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ganun po ba, Mommy? So si Lolo Rafael, kahit patay na siya, pamilya pa rin natin siya. Ngumiti ako, ang mga luha ay tuluyang bumagsak. Oo, anak, si Lolo Rafael ay pamilya natin dahil mahal niya tayo. At tayo mahal natin siya. Iyon ang tunay na pamilya. Tumango si Josh, ang kanyang maliit na ulo ay puno ng pag-unawa na hindi akma sa kanyang edad. Okay po, Mommy. Naiintindihan ko po. Hinalikan ko ang kanyang noo. Salamat, anak. Salamat sa pagiging liwanag sa aking buhay. Sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ko gagamitin ang katotohanan tungkol kay Lucas para sirain ang pamilya Di Magiba. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ayoko nang maging katulad nila. Ayoko nang maging dahilan ng paghihirap ng isang inosenteng bata. Ngunit ang katotohanan ito ay mananatili sa akin. Bilang isang kalasag, bilang isang paalala, bilang isang sandata na hindi ko gagamitin ngunit handa akong gamitin kung kinakailangan. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Josh, naupo ako sa aking sala at binuksan ang aking laptop. Ang aking social media feed ay biglang puno ng mga post na hindi ko inaasahan. Nalaya Di Magiba nagnanakaw ng yaman ng pamilya Di Magiba. Asong ingravido, nalaya sinaksak ang pamilya ng kanyang asawa. Ang aking puso ay tumigil. Ang mga post ay naglalaman ng mga larawan ko, mga larawan ng aking penthouse, ng aking opisina, ng aking sasakyan. Na may mga kapitbasyong nagsasabing ako ay nagnakaw ng pera mula sa pamilya Di Magiba. Ang dating manugang na si Nalaya Di Magiba ay sinasabing illegal na kinuha ang control ng Aero Empire mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ayon sa mga source, ginamit niya ang kanyang koneksyon kay Don Rafael upang agawin ang kumpanya. Ang dokumento ay sunod-sunod na bumagsak. Ang sama niya paano niya nagawa iyon sa pamilya ng kanyang asawa. Kaya pala pinalayas siya, may dahilan pala. Tama lang na iniwan siya ni Marco. Siya ang masama. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang laptop. Ang mga salita ay bumabalot sa akin na parang mga tinik. Ang mga taong hindi ko kilala, mga taong hindi alam ang katotohanan ay hinahatulan ako ng walang pag-aalinlangan. Ang aking telepono ay nag-vibrate ng sunod-sunod. Mga mensahe mula sa mga numerong hindi ko kilala. Magnanakaw ka. Ang kapal ng mukha mo. Bumalik ka sa impyerno. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ko sila pinayagang bumagsak. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng mga taong ito. Marco, bulong ko, ang aking boses ay puno ng galit. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka pa rin natuto. Ngunit sa halip na sumagot, nakarinig ako ng isang maliit na boses mula sa pinto. Mommy, tumingala ako. Si Josh ay nakatayo sa pintuan, ng kanyang mga mata ay pula, ang kanyang mga pisngi ay basa ng luha. Hawak niya ang kanyang tablet, ang tablet na ginagamit niya upang manood ng mga cartoons. Mommy, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit po nila kayo sinasabi na masama? Bakit po nila kayo sinasabing magnanakaw? Hindi po kayo magnanakaw, di ba? Ang aking pazuro ay nadurog. Ang aking anak, ang aking inosenteng anak, ay nakabasa ng mga masasamang salita tungkol sa akin. Ang aking anak, ang aking liwanag ay nasasaktan dahil sa mga kasinungalingan ng kanyang ama. Tumayo ako at lumapit sa kanya, inihiga ko siya sa aking mga bisig. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig habang umiiyak siya. Anak, yung aking boses ay malambot. Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ako magnanakaw, hindi ako masama. Ang mga taong ito, hindi nila alam ang katotohanan. Ngunit malalaman nila
Ipinapangako ko sa iyo malalaman nila ang katotohanan. Tumingala si Josh sa akin ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Pangako po. Ngumiti ako, ang aking mga luha ay tuluyang bumagsak. Pangako anak, pangako. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, gumawa ako ng isang panibagong desisyon. Hindi ko gagamitin ang katotohanan tungkol kay Lucas upang saktan ang bata. Ngunit gagamitin ko ang katotohanan ng lahat ng katotohanan upang protektahan ang aking anak. Dahil si Josh ang aking mundo, at walang sino man, hindi si Marco, hindi si Donna Elena, hindi si Stella ang makakasakit sa kanya. Ang aking mga mata ay napunta sa bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo. Ang aking isip ay puno ng mga plano. Ang aking puso ay puno ng galit, ngunit ang aking ulo ay malamig at malinaw. Marco, bulong ko, ikaw ang pumili ng laban na ito, ngunit ako ang magtatapos nito. At sa aking mga bisig si Josh ay patuloy na umiiyak, ang kanyang maliit na mundo ay gumuguho. Ngunit ipinangako ko sa kanya at sa aking sarili na sa lalong madaling panahon, ang lahat ng ito ay magtatapos. At kapag nangyari iyon, walang sino man ang makakasakit sa kanya muli. Rafael, patawarin mo ako, sinira ko ang pamilya natin. Ang mga salitang iyon ang huling narinig ko bago ko pinatay ang telebisyon sa aking opisina. Ang imahe ni Donna Elena na dating reyna ng isang imperyo ay nakaluhod sa maruming sahig ng isang maliit na apartment. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at panghihinayang. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa. Hindi pa rin. Tumingin ako kay Attorney Villanueva na nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay may dalang mga dokumento. Handa na ba kayo, ma'am? Tanong niya, ang kanyang boses ay seryoso. Kapag nailabas natin ito, wala nang atrasan. Ang buong mundo ay makakakita ng katotohanan, ngunit makikita rin nila ang lahat ng dumi ng pamilyang ito. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga mata ay napunta sa sulok ng silid, kung saan si Josh ay nakaupo sa sahig naglalaro ng kanyang mga laruan. Ang kanyang maliit na mukha ay payapa, isang sandali ng kalmado bago ang bagyo. Ngumiti siya sa akin at sa sandaling iyon alam ko ang sagot. Handa na ako. Sagot ko, ang aking boses ay matatag. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa paliparan. Hindi na ako ang babaeng tinapakan ng pamilyang ito. Ngayon ako na ang magsasalita. Tumango si Attorney Villanueva at inilapag ang mga dokumento sa mesa. Nasa labas na ang sasakyan, ma'am. Ang lahat ng ebidensya ay handa na, ang mga video, ang mga dokumento, ang mga testigo. Lahat. Lumapit ako kay Josh at lumuhod sa harap niya. Anak, kailangan mong manatili dito kasama si Yaya. May gagawin si Mommy, isang mahalagang bagay. Tumingala si Josh sa akin, ang kanyang mga mata ay malinaw. Ipaglalaban niyo po ba kami, Mommy? Napahinto ako. Kami? Tumango siya. Opo, kasi po sabi ni Lolo Rafael, ang totoong pamilya ay hindi yung nasa dugo, kung hindi yung handang ipaglaban ka. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang mga salita ng aking anak, ang mga salitang natutunan niya mula sa isang lalaking hindi ko na nakilala, nang lubos ay nagbigay sa akin ng lakas. O anak, bulong ko, hinahalikan ang kanyang noo. Ipaglalaban natin sila, lahat. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay puno ng mga tao. Daan-daang mga mamamahayag, mga camera, mga ilaw, lahat ay nakatutok sa akin. Nga aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi. Ito ay dahil sa kapangyarihan. Umakyat ako sa entablado, ang aking mga takong ay sumasabay sa ritmo ng aking puso. Ang aking damit, isang simpleng itim na power suit, ay nagpapakita ng aking awtoridad. Sa likod ko, ang malaking screen ay nagpapakita ng logo ng Aero Empire. Mga kababayan, simula ko ang aking boses ay malinaw at matatag. Ako si Nalaya Santos de Magiba. Marami sa inyo ang nakakilala sa akin bilang asawa ni Marco de Magiba, ang babaeng iniwan sa paliparan, ang babaeng itinapon ng pamilyang de Magiba. At ang buong pulukat ay kumalat sa buong silid. Hindi yung mga camera ay nag-flash. Ngunit ngayon nandito ako upang sabihin sa inyo ang katotohanan, ang buong katotohanan. At pagkatapos ninyong marinig ito, hindi na ninyo ako makikilala bilang ang babaeng iyon. Tumingin ako kay Attorney Villanueva na tumango bilang senyales. Ang screen sa likod ko ay nagbago, nagpakita ng mga larawan, mga dokumento, mga video. Unang katotohanan, patuloy ko ang aking biyanan na si Don Rafael de Magiba, ang tagapagtatag ng Aero Empire, ay hindi lamang ang aking biyanan.
Siya ang matalik na kaibigan ng aking lolo. At bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kanyang mga stock, ang buong kontrol ng Aero Empire. Ang silid ay sumabog sa mga bulong. Ang mga mamamahayag ay nagtulakan upang makalapit. Ang aking asawa, ang dating asawa na si Marco de Magiba, ay walang alam dito. Siya ay nagsilbi bilang CEO, ngunit ako ang tunay na may-ari. At sa loob ng 7 taon, ako ay nagtiis. Nagtiis sa pang-aapi, sa kahihiyan sa pananakit. Dahil akala ko iyon ang aking tungkulin bilang asawa. Ang screen ay nagpakita ng mga larawan, ang mga larawan ng aking paghihirap. Ang mga larawan ng mga gabing ako ay umiiyak sa banyo, ang mga larawan ng mga pasa na itinago ko sa ilalim ng mahabang manggas. Ngunit ang ikalawang katotohanan, yung aking boses ay naging mas mabigat, ay ang mas masakit. Ang aking asawa, ang ama ng aking anak, ay may relasyon sa kanyang sariling kapatid. Ang silid ay natahimik, ang katahimikan ay nakabibingi. Si Stella de Magiba, ang aking hipag, ay hindi lamang kapatid ni Marco, siya ang kanyang kabit, at ang batang si Lucas, ang batang inakala kong pamangkin ko, ay ang kanilang anak. Ang screen ay nagpakita ng mga dokumento, ang birth certificate ni Lucas, ang mga larawan ng DNA test, ang mga mensahe na nagpapatunay sa kanilang relasyon. Ang aking biyanan na si Donna Elena ay alam ang lahat. Patuloy ko ang aking boses ay nanginginig sa galit. Alam niya ang relasyon ng kanyang mga anak, at sa halip na itigil ito, siya mismo ang nagtago nito. Siya mismo ang nagplano upang alisin ako sa kanilang buhay upang makuha nila ang Aero Empire. Ang mga larawan ay sunod-sunod na nagpakita. Ang sa mga video ng pag-uusap ni na Marco at Stella. Ang gimataham sa ang mga dokumento ng kanilang mga plano upang agawin ang kumpanya. At ang huling katotohanan, ang aking boses ay naging malamig, ay ang pinakamabigat. Ang aking dating asawa ay nakipagsabwatan kay Sebastian Cruz upang sirain ang Aero Empire. Upang sirain ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama, ang kumpanyang ipinagkatiwala sa akin ni Don Rafael. Ang screen ay nagpakita ng mga email, mga kontrata, mga bank transfer, lahat ng ebidensya ng kanilang plano. Ang mga taong ito, ang pamilyang ito ay hindi lamang ako sinaktan. Sinira nila ang pangalan ng kanilang sariling ama. Sinira nila ang pamana na iniwan sa kanila. Ang silid ay puno ng ingay. Ang mga mamamahayag ay sumisigaw ng mga tanong, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang Aero Empire ay hindi lamang negosyo. Ang aking boses ay naging matatag, ang aking mga mata ay tumitingin sa mga camera. Ito ay pamana ng aking lolo at ng kaibigan niyang si Rafael de Magiba. Hindi ko hahayaan na masira ito ng mga taong walang dangal. Ang silid ay sumabog sa palakpakan. Ang mga tao ay tumayo, ang kanilang mga kamay ay nagpapalakpak, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Ngunit bago ako makababa sa entablado, nakita ko si Mr. Tanaka, ang Japanese partner, na nakaupo sa harapan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, ang kanyang mga labi ay may bahagyang ngiti. Tumango siya, isang senyales ng paggalang. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lamang ako nanalo sa labang ito. Nanalo ako sa laban ng aking buhay. Sa isang murang motel sa Maynila, si Marco at Stella ay nakaupo sa harap ng sirang telebisyon. Ang screen ay patay, sinira ni Marco ang TV gamit ang kanyang kamao. Matapos makita ang huling bahagi ng press conference. Tapos na tayo! Sigaw ni Stella, ang kanyang mga luha ay bumabagsak, ang kanyang makeup ay pumapatak. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang lahat. Kung hindi kita pinakinggan, tumahimik ka. Sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito, kung hindi dahil sa iyong kasakiman. Kasakiman? Tumawa si Stella ng pait. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagsabi na kailangan nating alisin si Nalaya. Ikaw ang nagsabi na tayo ang magmamay-ari ng Aero Empire. Babayaran niya ito. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal. Isusumpa ko, babayaran niya ang lahat. Ngunit bago pa siya makatapos, ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang mga pulis ay pumasok, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Marco de Magiba, ang isang opisyal, ay nagsalita. Ikaw ay inaaresto dahil sa pandaraya at paglustay ng pondo ng Aero Empire. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Ang may kamay ni Marco ay nanginginig habang inilalagay nila ang mga posas. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Stella,
Ngunit siya ay nakatayo lamang, ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Stella, sigaw ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis. Tulungan mo ako, Stella. Ngunit si Stella ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kanyang isip ay puno ng takot. Tapos na, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tapos na ang lahat. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Donna Elena ay nakaupo sa sahig ng kanyang maliit na apartment. Ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang mga pisngi ay basa ng luha. Ang kanyang telepono ay nasa tabi niya, ang tawag mula sa kanyang abogado ay katatapos lang. Ang yang lahat ng iyong mga ari-arian ay na-freeze, Donya. Ang boses ng abogado ay nanginginig. Ang bangko ay nag-utos na i-freeze ang lahat ng iyong mga account. At may posibilidad na ikaw ay kasuhan dahil sa pagtatago ng krimen ng iyong anak. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginig habang ang mga luha ay bumabagsak. Rafael, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Patawarin mo ako. Sinira ko ang pamilya natin. Sinira ko ang lahat ng iyong itinayo. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay sumasakit. Ang mga alaala ay bumabalik, ang mga alaala ng kanyang asawa, ang mga alaala ng kanilang pamilya bago ito gumuho. Kung alam ko lang, maapat at amnanta. Patuloy niya, ang kanyang boses ay pumapalakpak. Kung alam ko lang na ang aking kasakiman ay sisira sa lahat. Ngunit ang mga salita ay hindi natapos. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig, ang kanyang mga mata ay nagsara. Habang ako ay lumalabas mula sa hotel, ang aking telepono ay nag-vibrate. Ang tawag ay mula sa numero ng paaralan ni Josh. Mrs. De Magiba, ang boses ng guro ay nanginginig. Kailangan niyong pumunta agad sa ospital. Si Josh, siya ay nagkaroon ng matinding atake ng hika. Nakita niya ang mga komento sa internet, ang mga masasamang komento tungkol sa inyo. Siya ay sobrang na-stress. Ang aking puso ay tumigil, ang mundo ay umikot sa paligid ko. Josh, bulong ko, ang aking mga binti ay nangihina. Anak ko, ang aking mga takong ay tumakbo, ang aking mga mata ay naghahanap ng aking sasakyan. Ang lahat ng aking tagumpay, ang lahat ng aking paghihiganti ay nawala sa isang iglap. Dalhin niyo ako sa ospital, sigaw ko sa driver. Bilisan niyo. Sa emergency room, ang mga ilaw ay maliwanag, ang mga makina ay tumutunog. Si Josh ay nakahiga sa kama, ang kanyang maliit na mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay asul. Ang mga doktor ay nagmamadali, ang kanilang mga kamay ay abala sa pagsubok na patatagin ang kanyang paghinga. Anak, bulong ko, ang aking mga kamay ay kumapit sa kanyang maliit na kamay. Anak, huwag mo akong iwan, ikaw na lang ang meron ako. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagmulat, ang kanyang mga daliri ay gumalaw. Mommy, ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Mommy, nanalo po ba kayo? Ang aking mga luha ay bumabagsak, ang aking puso ay nadudurog. O anak, bulong ko, ang aking mga labi ay kumikislap sa kanyang noo. Nanalo tayo, ngunit kailangan kitang manatili. Kailangan kitang makasama. Kailangan kong makita kang lumaki. Kailangan kong makita kang maging isang mabuting tao, isang tao na hindi katulad ng iyong ama. Ang kanyang mga mata ay nagsara muli, ang kanyang paghinga ay humina. Josh, sigaw ko, ang aking boses ay puno ng takot. Josh, huwag kang mamatay. Huwag mo akong iwan. Ngunit ang tanging sagot ay ang tunog ng mga makina, ang tunog na nagbabago, ang tunog na nagpapahiwatig na ang aking anak, ang aking liwanag ay lumalaban para sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng aking tagumpay, sa gitna ng lahat ng aking paghihiganti, natanto ko na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Isang taon na ang nakalipas mula nang tumayo ako sa harap ng mundo at ibinagsak ang katotohanang nagpabago ng lahat. Isang taon na rin simula nang halos mawala sa akin si Josh, ang anak kong siyang naging dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Ngayon nakatayo ako sa likod ng entablado ng Aero Empire Headquarters, nakikinig sa palakpakan ng daan-daang empleyado na nagdiriwang ng unang anibersaryo ng aking pamumuno. Ang mga ilaw ay maliwanag, ang bulwagan ay puno ng mga mukhang puno ng pag-asa. Mga mukhang dating takot sa hinaharap ng kumpanya, ngunit ngayon ay tiwala na sa direksyong tinatahak namin. At ngayon, ang boses ng host ay sumalubong sa aking mga tainga. Nais naming tawagin ang babaeng nagdala sa Aero Empire. Sa pinakamataas na antas ng tagumpay, ang ating CEO, si Nalaya De Magiba. Ang mga palakpakan ay lumakas.
Ang aking puso ay tumibok ng mabilis habang ako ay humakbang patungo sa entablado. Ang aking mga mata ay nag-scan sa karamihan, nakita ko ang mga mukha ng aking mga empleyado, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang tiwala. Ngunit ang pinakamahalaga, nakita ko ang maliit na batang lalaki na nakaupo sa harap, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Si Josh, ang aking anak, ang aking dahilan. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ko, ang aking boses ay malinaw. 1 taon na ang nakalipas nang ako ay tumayo sa harap ng kumpanyang ito. Marami sa inyo ang nag-alinlangan. Marami ang nagtanong, sino ba ang babaeng ito? Ano ang alam niya tungkol sa pagpapatakbo ng isang airline? Na nagwarto ang tumor ng mahina, iniilan ay tumango. Ngunit nakon, 1 taon pagkatapos, nakikita ko kayong lahat. Nakikita ko ang inyong pagsisikap, ang inyong dedikasyon, ang inyong tiwala. At alam ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Tayo-tayong lahat ang nagdala sa Aero Empire sa kinatatayuan nito ngayon. Ang mga palakpakan ay muling sumabog. Ang aking mga mata ay napunta kay Josh na nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. At hindi ko napigilan ang aking sarili. Josheng, tuwag mo, ang aking kamay ay kumaway sa kanya. Halika rito, anak. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa gulat, ngunit ang kanyang mga paa ay mabilis na tumakbo patungo sa akin. Ang kanyang maliit na katawan ay umakyat sa entablado, ang kanyang mga bisig ay bumalot sa akin. Mommy, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Proud na proud ako sa'yo. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang aking mga kamay ay niyakap siya ng mahigpit. Salamat, anak, bulong ko pabalik. Salamat sa pagiging lakas ko. Ang mga tao ay pumalakpak muli, ang ilan ay napaiyak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng tagumpay, sa gitna ng lahat ng palakpakan, ang tanging bagay na mahalaga ay ang mainit na yakap ng aking anak. Ang gabi ay tahimik sa aming penthouse. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba, ang mga bituin ay tila sumasayaw sa kalangitan. Ako ay nakaupo sa sofa, ang aking mga mata ay nakatuon sa maliit na batang lalaki na nakaupo sa tabi ko. Lucas, ang anak ni Marco at Stella. Ang batang walang kasalanan sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Tita Nalaya. Ang kanyang maliit na boses ay pumutol sa katahimikan. Pwede po ba akong magtanong? Siyempre, anak. Sagot ko, ang aking kamay ay marahang humaplos sa kanyang buhok. Ano iyon? Ang kanyang mga mata ay nag-iwas, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Tita Nalaya. Muling simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal niyo pa ba ako kahit anak ako ni Daddy? Ang aking puso ay kumirot. Ang mga salita ay tumagos sa akin, ang sakit sa kanyang mga mata, ang takot sa kanyang boses. Ang batang ito na walang kasalanan ay dinadala ang bigat ng mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Lucas, tawag ko, ang aking mga kamay ay hinawakan ng kanyang mukha. Tumingin ka sa akin. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nag-angat, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng mabuo. Oo, anak, seryoso kong sabi, ang aking boses ay malambot, ngunit matatag, mahal kita. Hindi kasalanan ng isang bata ang kasalanan ng kanyang mga magulang. Hindi mo pinili ang iyong ama. Hindi mo pinili ang iyong ina. Ngunit pinili mo ang maging mabuti. Pinili mong maging matapang, at yun ang dahilan kung bakit mahal kita. Ang kanyang mga mata ay kumurap, ang kanyang mga luha ay bumagsak. Talaga po't ang kanyang boses ay pumutok. Kahit po ba, kahit ano patpagta, putol ko ang aking mga bisig, ay bumalot sa kanya, mahal kita. Ikaw ay anak ko na rin ngayon. Hindi sa dugo ngunit sa puso. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginig habang siya ay umiyak sa aking balikat. Ang aking mga kamay ay marahang humaplos sa kanyang likod, ang aking mga luha ay tumulo rin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang maliit na presensya sa pintuan. Ang aking mga mata ay nag-angat, nakita ko si Josh na nakatayo, ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Lucas, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Tara, laro tayo. Ipinakita ko sa'yo ang bagong laruan ko. Ang mga mata ni Lucas ay kumurap, ang kanyang mga luha ay natuyo. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang maliit na ngiti. Talagang, tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Oo naman, si Josh ay tumakbo papasok, ang kanyang mga bisig ay hinila si Lucas. Tara na, bago pa matulog, kailangan nating maglaro. Ang dalawang bata ay tumakbo patungo sa kwarto ni Josh, ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Ako ay nakatayo, ang aking mga mata ay sumusunod sa kanila. Ang aking puso ay puno.
Sa lahat ng tagumpay, sa lahat ng kayamanan, sa lahat ng kapangyarihan. Ang sandaling ito ang tawanan ng dalawang batang nagmahalan ng tunay na kayamanan. Ang gabi ay malalim na. Ang mga bata ay natutulog na ang kanilang mga hininga ay pantay, ang kanilang mga mukha ay payapa. Ako ay nakatayo sa balcony, ang aking mga kamay ay nakapatong sa rehas, ang aking mga mata ay nakatuon sa mga ilaw ng lungsod. Ang Maynila, ang lungsod na saksi sa aking pagbagsak at pagbangon. Ang aking isip ay naglakbay pabalik-pabalik sa araw na iyon, sa airport nang ako ay nakatayo na mag-isa, ang aking anak ay naghihingalo, ang aking dating pamilya ay tumalikod sa akin. Nalaya, hindi ka karapat-dapat sa pamilyang ito. Ang mga salita ni Donna Elena ay umaalingaw-ngaw sa aking isip. Umalis ka na. Wala kang silbi sa akin. Ang mga salita ni Marco ay parang saksak. Wala kang kwenta. Ang aking mga kamay ay kumapit ng mahigpit sa rehas. Ang sakit ay bumalik, ang sakit ng pagtataksil, ang sakit ng pag-iisa. Ngunit sa parehong oras ang lakas ay bumalik din. Hindi ko kailangan ng paghihiganti para maging masaya. Bulong ko sa sarili, ang aking mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw. Kailangan ko lang tandaan kung sino ako at kung gaano ako kahalaga. Ang hangin ay humihip, ang aking mga buhok ay kumaluskos. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kayamanan o kapangyarihan. Patuloy ko, ang aking boses ay tahimik ngunit matatag. Nagmumula ito sa pagmamahal sa sarili at sa mga taong mahal natin. Ang aking mga mata ay pumikit. Ang mga alaala ay dumaloy, ang mga alaala ng aking ama, ang mga alaala ni Rafael, ang mga alaalang lahat ng pagsubok na aking pinagdaanan. Rafael Cap, bulong ko, ang aking mga mata ay nag-angat sa kalangitan. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ipakita ang aking halaga. Hindi kita binigo. Ang mga bituin ay tila kumikislap bilang tugon. Ang aking mga mata ay nagmulat, ang aking mga labi ay bumuo ng isang ngiti. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mas maliwanag, ang mundo ay tila mas magaan. Lumingon ako, ang aking mga mata ay naglakbay sa loob ng penthouse. Ang mga tawanan ng mga bata ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isip, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa aking puso. Josh, bulong ko, Lucas, kayo ang aking tunay na kayamanan. Ang aking mga paa ay humakbang patungo sa loob, ang aking mga kamay ay marahang isinara ang pinto ng balcony. Ang init ng bahay ay bumalot sa akin, ang amoy ng tahanan ay pumuno sa aking mga baga. Sa kwarto ni Josh, yung dalawang bata ay natutulog, ang kanilang mga katawan ay magkatabi, ang kanilang mga kamay ay magkayakap. Ang aking puso ay lumambot sa tanawin. Mahal ko kayo, bulong ko, ang aking mga kamay ay marahang hinawakan ng kanilang mga noo. Higit sa lahat, ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi ng sakit. Ang mga luha ay ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng pag-asa. Ako ay lumabas ng kwarto, ang pinto ay marahang isinara. Ang aking mga paa ay naglakad patungo sa aking sariling kwarto, ang aking isip ay payapa. Sa aking kwarto, ang mga bintana ay nakabukas, ang hangin ng gabi ay pumapasok. Ako ay humiga sa kama, ang aking mga mata ay nakatuon sa kisame. Ang tunay na laban ay hindi laban sa iba. Bulong ko, ang aking mga mata ay unti-unting nagsasara. Ang tunay na laban ay laban sa sarili, laban sa takot, laban sa pagdududa, laban sa mga boses na nagsasabing hindi tayo sapat. Ang aking mga labi ay bumuo ng isang ngiti. Nanalo ako. Ang huling salita ay lumabas sa aking mga labi bago ang antok ay bumalot sa akin. Ang aking paghinga ay naging pantay, ang aking puso ay kalmado. Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila ay patuloy na kumikislap. Ang mga bituin ay patuloy na sumasayaw. At sa loob ng penthouse, sa gitna ng lahat ng tagumpay at kapayapaan, ang isang babae dating itinapon, dating hinamak, dating tinawag na walang kwenta, ay natutulog ng payapa. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang naghiganti, ngunit bilang isang nanalo, isang ina, isang leader. Isang babaeng sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na halaga. O kanyang pagtulog, ang kanyang mga labi ay bumubulong ng isang pangalan, ng pangalan ng kanyang anak, ang pangalan ng kanyang pag-asa, ang pangalan ng kanyang bagong simula. Josh, ang mundo ay tila ngumiti. Ang kwentong Nalaya ay hindi natapos sa paghihiganti. Nagsimula ito sa pagmamahal, at iyon ang pinakamagandang wakas. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang huling pahina ng kwento ni Nalaya. Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog ng payapa, hindi bilang biktima, hindi bilang naghiganti,
kundi bilang isang inang nagmahal at nanalo, hindi ko maiwasang lumingon sa simula ng lahat. Noong isinusulat ko ang eksena sa airport, ang eksenang iyon, kung saan siya nakatayong mag-isa, habang ang kanyang anak ay naghihingalo at ang mga taong itinuturing niyang pamilya ay tumalikod. May isang bagay akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi ito awa. Sa totoo lang, habang iniisip ko si Nalaya, noong mga sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng mga babaeng nakilala ko sa aking buhay, ang mga babaeng tahimik na nagtitiis, ang mga babaeng natututong ngumiti, kahit masakit ang mga babaeng hinuhusgahan ng lipunan dahil sa kanilang katahimikan. May kakaiba sa paraan ng pagtingin natin sa mga taong tahimik. Iniisip natin na ang katahimikan ay kahinaan. Iniisip natin na ang pagtitiis ay kawalan ng dignidad. Ngunit ang kwento ni Nalaya ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses, ito ay pag-iipon ng lakas. May isang bagay akong napansin habang isinusulat ko ang kwentong ito, isang obserbasyon na hindi ko inaasahang matututunan mula sa aking sariling character. Noong una kong inilarawan ang paraan ng paghawak ni Nalaya sa kanyang bag, sa kanyang pasaporte, sa kanyang ticket, ang mga maliliit na bagay na kanyang dala, na pagtanto ko na sa totoong buhay, ang mga babaeng nasa ganitong sitwasyon ay madalas na may isang bagay na hindi nakikita ng kanilang mga umaapi ang kanilang sariling seguridad. Hindi ko ito sinasabi upang magturo, kundi upang ibahagi ang isang bagay na aking napagtanto habang binubuo ang kwentong ito. Noong nilikha ko si Nalaya, binigyan ko siya ng isang lihim na kayamanan, isang imperyo ng eroplano na hindi alam ng kanyang asawa. Ngunit habang isinusulat ko ang mga eksena, na pagtanto ko na ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang mga eroplano o ang mga stock certificate. Ang kanyang pinakamalaking kayamanan ay ang kanyang kakayahang manahimik at magmasid. Eto, dito ko nais ibahagi sa inyo ang isang bagay na aking natutunan sa paglalakbay na ito, kasama si Nalaya sa mundong ito. Ang mga taong nagmamaliit sa atin ay madalas na nagbubunyag ng kanilang sariling mga kahinaan sa kanilang mga salita. Noong sinabi ni Marco kay Nalaya na wala kang kwenta, hindi niya alam na sa mga salitang iyon, siya mismo ang nagpahayag ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan na makita ang halaga ng isang tao. Ang pagmamaliit ay isang salamin, ito ay nagpapakita kung sino ang nasa harap nito. At sa kwentong ito, ang salamin ay sumalamin pabalik sa mga dimagiba. Kaya't ngayong gabi, habang kayo ay nakikinig sa akin, nais kong itanong sa inyo, sa mga sandaling kayo ay minamaliit, ano ang ginawa ninyo? Nanatili ba kayo at nakipaglaban, o kayo ay tahimik na umalis at nag-ipon ng lakas? Nais kong malaman kung saan kayo nakikinig ngayon. Nasa bahay ba kayo nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho? Nasa opisina ba kayo nagpapanggap na abala habang lihim na nakikinig sa kwento? Or nasa biyahe ba kayo tulad ni Nalaya noong una nating nakilala siya? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga kwento sa comment section. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa posisyon ni Nalaya, kung kayo ay itinapon, hinamak at binigyan ng pagkakataong bumangon. May mga taong nakikinig sa inyo at ang bawat kwentong ibinabahagi ninyo ay maaaring magbigay ng lakas sa iba na nasa parehong sitwasyon. At kung ang kwentong ito ay tumatak sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang ang mensaheng ito ay makarating sa mga taong nangangailangan ng paalala na hindi nila kailangang manatili sa isang sitwasyong nagpapababa sa kanila. Naway gabayan kayo ng kwento ni Nalaya, na tandaan na ang inyong halaga ay hindi natutukoy ng mga taong hindi kayo nakikita. Ang inyong halaga ay nagmumula sa inyong sarili, sa inyong pagmamahal sa inyong sarili, at sa inyong kakayahang bumangon kahit ilang beses kayo ibagsak. Tulad ni Nalaya, maaring hindi ninyo kailangan ng paghihiganti. Upang maging masaya, maaring kailangan ninyo lamang natandaan kung sino kayo at kung gaano kayo kahalaga. Sa inyong pagtulog ngayong gabi, sana ay dalhin ninyo ang kapayapaang natagpuan ni Nalaya, ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap sa sarili, sa pagmamahal sa mga taong tunay na nagmamahal sa inyo, at sa lakas na natuklasan ninyo sa mga pagsubok na inyong pinagdaanan. Sapagkat tulad ng natutunan natin mula sa kwentong ito, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kung gaano natin kamahal ang ating sarili at ang mga taong mahal natin. At iyon, mga mahal kong tagapakinig, ay ang pinakamagandang wakas na maaaring magkaroon ng sinuman.
Tulad ng araw na sumisikat pagkatapos ng mahabang gabi, naway ang inyong bukas ay maging mas maliwanag, mas malaya, at mas puno ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ingatan ninyo ang inyong mga puso. At tandaan kayo, ay mahalaga, kayo ay karapat-dapat, at kayo ay hindi nag-iisa. Ang pagbabalik ng Nalaya, ang tunay na CEO ng Aero Empire. Ang pirong kwentong ito ay isinulat na hango sa mga karanasan ng mga taong dumaan sa katulad na pagsubok, inihandog sa lahat ng mga nakaranas ng pagmamaliit at pagtataksil, naway mahanap nila ang lakas na harapin ang bawat araw at ang tapang na manindigan para sa kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga karakter at pangyayari sa kwentong ito ay likha ng imahinasyon at hindi naglalayong manira o magpahiwatig ng anumang tunay na tao o pangyayari. Ang buong kwentong ito ay ginawa para sa layuning pang-alis at maghatid ng positibong mensahe. Ito ay isang natatanging likha na pinag-aralan, inedit at sinuri. Ang lahat ng karapatan ay pag-aari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-re-upload ang anumang bahagi ng kwentong ito nang walang pahintulot.